Movie Recap Tagalog here. Isang manunulat sa telebisyon ang bumalik sa nakaraan sa kanyang 32 taong gulang na sarili upang pigilan itong magpakasal sa lalaking magiging sanhi ng kanyang kahirapan. Gusto ng hinaharap na Mirey na matagpuan ng kanyang nakaraan ang tamang asawa at tahakin ang ibang landas patungo sa mas mabuting buhay. Ipinapakita ng palabas ang mga tunggalian at mga pagpili na kinakaharap ng nakaraang Mirey habang hinaharap niya ang isang bagong kapalaran, nakakasalamuha ang lalaking dapat sanay iwasan at isang bagong posibleng pag-ibig, si Siju. Nagsisimula ang kwento sa dalaga nang makatagpo siya ng isang kakaibang babae na nasa gitnang edad. Pagkababa ng babae sa sasakyan, agad nitong sinabi, "Ako ang ikaw noong kabataan mo." Ang dalawa ay isa. Upang hadlangan ang dalaga na magpakasal sa kanyang magiging asawa, bumalik sa nakaraan ang babae. Ngayon, mahigpit na ipinagbawal na magmaneho ang dalaga. Kung hindi, makikilala niya ang lalaking magpapahirap sa kanya. Ngunit inisip lamang ng dalaga na baliw ang babae. Kaya't umalis siya sakay ng kotse. Hindi pa rin sumuko ang babae at hinabol si Mirey upang sabihan muli. Mahigpit na ipinagbawal na dumaan si Mirey sa linya bilang 3. Ngunit ang biglaang paglitaw ng babae ay lalo lamang nakalito kay Mirey. Hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit pagdating niya sa highway, naalala pa rin niya ang babala ng babae. Sa sandaling mahalaga, agad niyang pinilit na iliko ang sasakyan sa ibang direksyon. At hindi inaasahan, nang lumiko siya sa kabilang linya, isang aksidente ang naganap sa linya numero 3. Hindi makapaniwala si Mirey sa kanyang nakita. Dahil binago niya ang kanyang kapalaran, ang napalitan niya ngayon ay ibang babae. Ang lalaking naging sanhi ng aksidente ay si Kim Shin. Siya ay isang kilalang lalaking editor ng estasyong IBS. Si Kim Shin ay hindi lamang gwapo kundi isa ring may personalidad na editor. Dahil inalis siya sa pagiging chief editor at inilipat sa morning show, siya ay nagalit at inilabas ang kanyang inis sa palabas. Ikinalula ng mga empleyado ng istasyon ang pangyayaring ito. Nang pagalitan si Kim Shin, hindi siya nag-atubiling magalit, dahilan upang matakot ang mga tao sa paligid. Dahil sa kanyang galit at kawalan ng atensyon sa pagmamaneho sa highway, siya ang naging sanhi ng aksidente. Sa kabutihang palad, walang malubhang nasaktan. Ngunit nabago na ang magiging kapalaran. Pag-uwi ni Mirey, nagulat siya at halos himatayin nang makita ang isang kakaibang babae sa loob ng kanyang bahay. Mabilis niyang tinawagan ng pulisya dahil akala niya ay isang baliw ang babae. Kinailangan ng babae na ipaliwanag ang lahat. Sinabi niya kay Mirey ang mga bagay na siya lamang ang nakakaalam bilang ebidensya. Bukod pa rito, ibinigay din ng babae ang kalahati ng perang itinago ni Mirey sa kanyang ama. Nang pinagdikit ang 2 piraso ng pera, tugmang-tugma ito. Kaya't naniwala si Mirey na ang babae ay ang kanyang sarili sa hinaharap. Gayunman, mahirap pa ring paniwalaan ang kwento tungkol sa time machine. Ngunit kabisadong-kabisado ng babae ang bahay ni Mirey. Sinabi rin niya kay Mirey ang maraming bagay na mangyayari pa lamang. Dahil nakitang hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Mirey, inilabas ng babae ang kanyang diary. Eksaktong kapareho ito ng hawak ni Mirey. Ngayon, buong puso nang naniwala si Mirey na ang babae ay siya sa hinaharap. Alam ng babae na mahilig pumunta si Mirey sa Jeju, kaya itinuro niya kung paano makakakuha ng libreng tiket. Kailangang manalo si Mirey ng unang pwesto sa isang talent contest. Bagamat may kaunting hiya si Mirey, gusto niyang makapunta sa Jeju Island. Kaya umakyat siya sa entablado at ibinigay ang kanyang buong galing. Sa kanyang natural na tinig, nayanig niya ang buong manonood at nanalo siya ng unang gantimpala, isang libreng biyahe sa Jeju. Ngunit gusto pa ni Mirey na bigyan siya ng babae ng mas maraming swerte. Ngunit sinabi ng babae na bumalik siya upang gawing mas mabuti si Mirey. Ayaw niyang umasa ito sa kanya. Hindi ito bakasyon kundi isang paglalakbay para sa sariling paghubog. Kailangang linisin ni Mirey ang kanyang buhay upang maging maliwanag ang hinaharap. At para magawa iyon, kailangan niyang paunlarin muna ang sarili. Una, kailangan niyang baguhin ang kanyang isipan. Ibinigay ng babae kay Mirey ang isang dokumento tungkol sa civil service exam. Gusto niyang mag-aral ito ng mabuti upang magkaroon ng mas magandang trabaho. Sinabi niya na kailangang paunlarin ni Mirey ang kanyang talino upang maging masaya. Ngunit bata pa si Mirey kaya't hindi niya lubos na naunawaan ang mabuting hangarin ng babae. Binaliwala niya ang mga salita nito at nagpatuloy sa kasayahan. Habang masayang lumalangoy si Mirey, dumating sa pampang ang hinahanap ng babae, ang mayamang ikalawang henerasyong si Siju. Si Siju ay isang mayamang binatang hinahabol ng maraming babae. Hindi inaasahan, naging kahiyahiya ang unang pagkikita nila ni Mirey. Dahil sobrang aliw, natanggal ang kanyang swimsuit sa gitna ng pool. Sinubukan niyang ilubog ang sarili upang ayusin ito, ngunit hindi niya magawa. Mabuti na lamang at nakita ito ng babae at tinulungan siyang makaiwas sa kahihiyan. Ngunit sa harap ng publiko, sinampal siya ng babae. Ito ay nag-iwan ng malakas na impresyon kay Siju at kay Mirey. Pagbalik niya sa kwarto, sinisi niya ang babae sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. Ngunit iyon ay isang babala para kay Mirey. Isinugal ng babae ang pagbabalik sa nakaraan at isinakripisyo ang kanyang buhay hindi para panoorin lang si Mirey na magpakasaya at kalimutan ang kanyang kinabukasan. Diretsahang pinuna ng babae si Mirey, lampas 30 na siya ngayong taon, ngunit wala pa rin siyang naabot, samantalang ang kanyang mga kaibigan ay mayroon na ng lahat. Napaiyak si Mirey sa mga salita ng babae. Ngunit hindi ito naantig. Malakas ang naging tama ng mga sinabi ng babae kay Mirey. Gabi iyon nang dalhin ni Mirey ang kanyang kawalan ng pag-asa sa dagat. Pinili niyang wakasan ang kanyang walang silbing buhay. Ngunit hindi niya inaasahan na nakita ito ni Siju. Agad na tumawag si Siju sa receptionist upang humingi ng tulong.
Ngunit nang handa na sanang gumawa ng kalokohan si Min Ray, napansin niya ang isang isdang lumalangoy sa tubig. Inabot niya ito at maya-maya'y dumating ang isang grupo ng mga isda at pinalibutan siya. Sa sandaling iyon, nais malaman ni Siju ang kalagayan ni Min Ray kaya't kinuha niya ang kanyang binoculars upang masilip siya. Sa hindi inaasahan, nakita ni Siju na naghubad ng kanyang pangitaas si Min Ray at naglaro kasama ng mga isda. Dahil dito, sobrang nahiya si Siju at napatawa ng malakas. Agad niyang ibinaba ang kamera. Ngunit ang imahe ni Min Ray na lumalanggoy sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tumatak sa puso ni Siju. Si Siju ay isang mayamang binata. Bagamat anak siya ng direktor ng isang TV station, nagkunwari siyang mahirap at nag-apply bilang cameraman. Nais niyang matuto upang sa huli imamanahin ang negosyo ng pamilya. Ngunit hindi ito alam ni Kim Shin. Akala ni Kim Shin isa lamang siyang tauhan, kaya't lagi siyang inuutusan ng may kayabangan. Hindi lang kay Siju ganoon ang trato ni Kim Shin, kundi maging sa lahat. Kinabukasan matapos ang paglangoy na yon, nagising si Min Ray ng matamlay. Pagmulat niya, bumungad sa kanya ang galit na mukha ng babae. Hindi niya akalaing ganoon kamangmang si Min Ray para subukang wakasan ang buhay niya. Sobrang nadurog ang loob ng babae na siya'y napaiyak. Ngunit sinabi ni Min Ray na nakita niya ang mga isda. Pinagmamasdan niya ang mga ito at naunawaan na para mabuhay, kailangang magpatuloy sa paglangoy ng isda. Doon niya napagtanto kung gaano siya kamangmang. Mula ngayon, hindi na siya magiging duwag. Makikinig siya sa babae. Susubukan niyang paunlarin ang sarili upang matagpuan ang tunay na kaligayahan. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, tinawagan at minura niya ang walang hiyang kliyente. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang resignation letter sa direktor at umalis. Matapos magbitiw, nag-apply si Min Ray sa trabahong matagal na niyang pinapangarap. Hindi niya sinunod ang babae at kumuha ng civil service exam sa halip. Nagtungo siya sa TV station upang mag-apply bilang scriptwriter. Sa kasamaang palad, kulang ang kanyang kakayahan kaya tinanggihan siya. Ngunit hindi sumuko si Min Ray. Buong puso niyang pinakatawanan ang pag-aaral upang maabot ang kanyang pangarap. Nang malaman ng babae na nais ni Min Ray magtrabaho sa TV station, ginawa niya ang lahat upang pigilan ito. Dahil naroon ang kaaway ni Min Ray, isang taong kayang pumatay sa pinakamamahal niya. Ngunit hindi ito pinansin ni Min Ray. Habang nagmamaneho siya, bigla siyang bumangga sa ibang sasakyan. At hindi inaasahan, ang taong nabangga niya ay ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. Pagkakita kay Kim Shin, agad niyang nakilala na isa itong kilalang editor. Ngunit nagalit si Kim Shin at humingi ng bayad danyos. Nang isipin ni Min Ray na kailangang bayaran ang sasakyang nagkakahalaga ng 40 million won, sumakit ang kanyang likod. Ngunit hindi iyon nagpabago sa puso ni Kim Shin. Pinilit pa rin niyang dalhin si Min Ray sa presinto ng pulis upang ayusin ang usapin. Nagpalitan sila ng kanilang lisensya bilang tanda ng tiwala. Ngunit dahil dito, nawala ang pagkakataon ni Kim Shin na palakihin ang gulo. Sa kabaligtaran, natuwa si Min Ray. Dahil paso na ang lisensya ni Kim Shin 2 araw na ang nakaraan. Kung magtutungo sila sa pulisya, sino ang pagmumultahin? Kaya't pinili ni Kim Shin na ayusin na lamang ang lahat ng mapayapa. Umupo sila sa isang upuan at pinag-usapan ang kabayaran. Ngunit matapos mag-isip si Kim Shin, nagbago ang kanyang isip at gustong sabihin ang totoo sa pulis. Agad siyang pinigilan ni Min Ray dahil ayaw niyang magbayad ng 40 million won. Habang hindi nakatingin si Kim Shin, mabilis na sumakay ng kotse si Min Ray at umalis. Ngunit nag-iwan siya ng text kay Kim Shin bilang paghingi ng tawad. Nangako siyang kapag siya yumaman, babayaran niya ito ng doble. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang babae. Nang malaman ng babae na naaksidente si Min Ray, sobra siyang nag-alala. Sa oras na yon, bumalik ang kapatid ni Min Ray na si Juyon. Nagsinungaling si Min Ray na matagal ng kaibigan ng kanilang ina ang babae. Ngunit pagkakita ni Juyon, agad siyang tinawag ng babae na kuya. Dito siya nagtaka kung ano ang nangyayari. Mabuti na lang at mabilis na nakapagpaliwanag si Min Ray kaya nawala ang kanyang hinala. Kinabukasan, sinimulan ni Kim Shin ang araw sa pamamagitan ng isang ulat ng balita. Isang male idol ang naaksidente ng walang lisensya. Dahil dito, labis na nahiya si Kim Shin sa sarili. Inisip niya ang sarili na inaaresto ng pulisya at pinapahiya saan man. Kaya't nagpasya siyang sumuko na lamang. Ngunit nang muling basahin ni Kim Shin ang mensahe ni Min Ray, nawala ang kanyang pagkakasala. Ngayon, naghahanap din ang TV station ng scriptwriter para sa palabas ni Kim Shin, ngunit wala pa ring angkop na kandidato. Ang pinakamalapit na pangalan sa listahan ay si Min Ray. Nang marinig ni Kim Shin ang boses ni Min Ray, agad niyang nakilala na ito ang babaeng bumangga sa kanyang kotse kahapon. Nang malaman ni Min Ray na si Kim Shin ang tumatawag, agad niyang ibinaba ang telepono. Sa mga oras na yon, binasa ng babaeng katrabaho ang linya ni Kim Shin na, ang kaaway ay dapat mong panatilihing malapit sa iyo upang makatiyak. Pagkarinig nito, agad siyang nakaisip ng plano. Mabilis siyang nag-text kay Min Ray upang magtagpo sila sa TV station. Pagdating ni Min Ray, agad niyang inilabas ang kanyang passbook at iniabot kay Kim Shin bilang kabayaran ng kanyang utang. Ngunit ang kailangan talaga ni Kim Shin ay ang resume ni Min Ray dahil gusto niya itong kunin bilang scriptwriter. Nang marinig ni Min Ray ang balitang umaga, agad niyang naisip si Juyon. Dahil tiyak na papatayin siya ni Juyon kapag nalaman nitong siya ay nagtatrabaho sa balitang iyon. Gayunpaman, naalala ni Min Ray ang sinabi ng babae na dapat niyang piliin ang bagay na mahal niya at kaya niyang gawin. Kaya hindi siya nag-atubiling tanggapin ang trabaho. Ang kondisyon ng pagtanggap ay ang pananahimik ni Min Ray tungkol sa katotohanang walang lisensya sa pagmamaneho si Kim Shin. Ang pagtanggap ni Min Ray ay hindi ikinatuwa ng kasamahan ni Kim Shin na si Gayang. Akala ni Gayang na may espesyal na relasyon sina Min Ray at Kim Shin.
Kaya't kumuha si Kim Shin ng isang baguhan na katulad ni Min Ray. Alam ni Min Ray na kulang siya sa karanasan, kaya nagsikap siyang matuto at palawakin ang kanyang kaalaman. Sa unang araw ng trabaho, naupo si Min Ray at pinanood ang lahat ng programa. Habang nag-ikot siya sa mga departamento, bigla siyang nahuli ng kanyang kapatid. Agad siyang tumakbo at nagtago sa isang silid. Sa hindi inaasahan, iyon pala ang opisina ni Siju. Nang makita siya ni Siju, agad niya itong nakilala bilang ang dalaga mula sa tabing dagat noong isang araw. Labis siyang natuwa nang muli itong makita. Kaya tinulungan ni Siju si Min Ray na makatakas mula sa kanyang kapatid. Pagkaraan, narinig din ng babae na nasa TV station si Min Ray. Kaya dali-dali siyang nagtungo roon upang hanapin ito. Nang makita niya si Min Ray, agad niya itong sinermunan dahil hindi nakinig. Ngunit maya-maya, napansin niyang si Siju pala ang humaharang kay Min Ray. Pagkakita niya rito, masaya niya itong binati. At nang malaman niya ang kasalukuyang posisyon ni Siju, napagtanto niyang tugma ito sa sinabi sa panayam tungkol sa hinaharap. Kaagad niyang tinanong si Siju tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Nang malaman niyang binata pa ito, labis siyang natuwa. Dahil alam ng babae na may pag-asa pa siya. Hinila niya si Min Ray at sinabi na ang misyon nito ay akitin si Siju. Dahil iyon ang perpektong magiging asawa niya. Bahagyang nainteresado si Min Ray sa sinabi ng babae, kaya siya na mismo ang lumapit kay Siju. At gaya ng inaasahan, mainit ang pagtanggap sa kanya ni Siju. Maging ang kanyang script ay tinulungan ni Siju na itama. Hindi lamang gwapo si Siju, kundi mahusay din tinuro niya ang mga pagkakamali ni Min Ray at tinanong pa ang kanyang mga ideya. Nag-alala si Min Ray na baka siya ay magkamali. Ngunit hindi niya inaasahan ang matatamis na papuri mula kay Siju. Pagkatapos, nagtawanan at nagkwentuhan ang dalawa. Doon napagtanto ni Min Ray na mabait ding tao si Siju. Naalala niya ang sinabi ng babae at tila totoo nga ito. Ngunit dahil abala siya sa masayang pag-uusap, hindi niya napansin na kanina pa tumutunog ang kanyang telepono. Ilang beses nang tumatawag si Gayang ngunit walang sagot, kaya nagreklamo ito kay Kim Shin. Inisip ni Kim Shin na tumakas si Min Ray, kaya nagmamadali siyang bumalik sa TV station upang hanapin ito. Ngunit sa hindi inaasahan, siya ay nasalubong ng babae. Pagkakita ng babae sa mukha ng kanyang asawa, bahagya siyang nawala ng composure. Wala namang alam si Kim Shin at inakala niyang nanay ni Min Ray ang kaharap niya. Kaya agad niyang ipinaliwanag ang dahilan kung bakit kinuha niya si Min Ray. Ngunit hindi niya ito makontak. Sa hindi inaasahan, pinagalitan siya ng babae ng matagal. Sinabi nitong kasalanan lahat iyon ni Kim Shin. Inakusahan pa siya nitong iniisip na kapag mahusay ang kanyang trabaho, makakabalik siya sa pangunahing balita. At bigla pa siyang sinisi ng babae na gusto raw siyang patayin. Bakit niya raw pinahihirapan ang kanyang buhay? Labis itong ikinalito ni Kim Shin. Akala niya alam na ng babae ang tungkol sa kanyang lisensya. Nagalit siya at sinisi si Min Ray. Sa mismong oras na yon, paglabas ni Min Ray at Siju, bigla silang ipinatawag para sa isang emergency meeting. Nang makita ang sitwasyon, alam ni Min Ray na siya ang naging sanhi ng problema. At pagdating pa niya sa elevator, nandoon na ang kanyang kapatid. Agad siyang pinauwi ni Juyon at pinatigil sa trabaho. Mariing ipinilit ni Juyon na huwag nang magtrabaho si Min Ray sa TV station. Kahit ipinaliwanag niya ang sarili, matapos basahin ni Gayang ang script ni Min Ray, labis itong natuwa. Kaya't pinakiusapan ni Gayang si Juyon na hayaang magpatuloy si Min Ray. Sinabi nitong huwag hayaang manaig ang personal na damdamin sa trabaho. Sa huli, napapayag ni Gayang si Juyon. Ngunit dahil si Juyon ay team leader ni Kim Shin, hindi natuwa si Kim Shin sa pagkikita nila. Nakita ni Siju ang walang dahilan na galit ni Kim Shin. Kaya agad niya itong pinigilan. Ngunit sinermunan siya ni Kim Shin na isa lang daw siyang kameraman, ngunit nangangahas pang magturo sa mga sikat. Hindi inaasahan ni Kim Shin na nasa harap niya ang magiging chairwoman ng TV station. Gayunpaman, pinigilan ni Siju ang galit at nagsorry na lamang kay Kim Shin. Sa oras na yon, pagkakaalis lang ni Juyon nang bumalik si Gayang sa kanyang mapanlait na ugali laban kay Min Ray. Naiinis siya sa bawat sinasabi ng dalaga. Sinabihan pa niya itong huwag nang makialam. Lubos na nalungkot si Min Ray. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang kawalan ng katarungan sa kanya. Pagpasok pa lang niya sa silid, binuhusan siya ni Kim Shin ng tubig sa mukha. Ang kanyang kayabangang asal ay tunay na nagpagalit kay Min Ray. Nabanggit niya ang aksidente sa tulay noong isang araw. Naalala niya ang nakasulat sa diary ng babae na si Kim Shin ang papatay sa taong mahal niya. At ang taong mahal ni Min Ray ay siya mismo. Habang pinipilit niyang mabuhay, siya naman ang pilit na pinapatay ni Kim Shin. Pero hindi sumuko si Min Ray. Sinabi niya kay Kim Shin na susubukan niyang pagsisihin ito. Habang nakatayo si Siju sa labas, narinig niya ang mga salitang iyon mula kay Min Ray. Naawa siya ng husto sa dalaga. Kaya sumunod siya papasok sa silid pambihis. Pagkatapos mailabas ni Min Ray ang kanyang damdamin, hindi na niya napigilang umiyak. Tahimik lang na nanatili si Siju sa tabi niya at inabutan siya ng isang tasa ng kape para palubagin ang loob niya. Dahil sa mga salitang pampalakas ni Siju, gumaan ang pakiramdam ni Min Ray. Nagpasya siyang bumalik sa trabaho. Pagbalik ni Min Ray, nasa meeting room na ang lahat. Siyempre, wala nang upuan para sa kanya. Bukod pa roon, naapakan pa ng lalaking pulang buhok ang kanyang bag. Nang magreklamo si Min Ray, nagkunwari itong hindi sinasadya. Pinilit pa nga ng pulang buhok na lumuhod si Min Ray sa sahig para pulutin ang bag. Galit na galit si Juyon nang makita ang kapatid na inaapi. Pero wala siyang magawa. Ang mga tao sa paligid ay tahimik lamang na nakatingin. Nang paalis na si Min Ray, muling nagsalita si Kim Shin. Pakiramdam ni Kim Shin ay masyadong walang lasa ang script ni Gayang.
Naalala niya ang kumpiyansang ipinakita ni Min Ray kanina, kaya gusto niyang marinig ang mga ideya nito. Agad na kinuha ni Min Ray ang kanyang kwaderno at ipinahayag ang kanyang mga ideya. Ngunit bago pa matapos si Min Ray, sinalungat agad siya ni Kim Shin. Sa ikatlong ideya pa lamang niya, pilit nang hinahanap ni Kim Shin ang kanyang mali. Pero hindi na nakatiis si Min Ray. Alam niyang mabuti na ang tanging gusto ni Kim Shin ay maging opisyal na editor. Kaya araw-araw niyang pinapakita na siya ay isang profesional at ang mga bagitong manunulat tulad niya ay hindi iginagalang. Ang pagsagot ni Min Ray ay nagpasaya sa marami. Ngunit nag-alala rin sila para sa kanya. Sabik nilang hinintay ang galit ni Kim Shin. Ngunit laking gulat nila nang purihin siya nito sa kanyang tapang at pagiging direkta. Nagpasya pa itong gawin ang programa ayon sa ideya ni Min Ray. Labis itong ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ng unang araw ni Min Ray, nagsimula na siyang maghanda para sa programa. Ang babaeng nasa tabi niya ay patuloy na nagtatanong tungkol sa kwento nila ni Siju. Labis itong ikinainis ni Min Ray at sinabing kalokohan ang sinasabi nito. Lumabas na hanggang ngayon, hindi pa rin siya naniniwala sa mga salita ng babae. Pinayuhan pa niya itong magpatingin sa mental hospital. Dahil dito, nagalit ang babae. Nagpasya siyang tigilan na si Min Ray. Mula ngayon, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Kinaumagahan, nagsimula na ang pag-shoot ng palabas sa TV. Upang mapadali ang lahat, kailangan muna nilang makuha ang pahintulot ng isang matandang malupit ang ugali. Paglapit pa lang ni Kim Shin para makiusap tungkol sa report, binuhusan agad siya ng tubig ng matanda. Ang pagkasira ng kanyang imahe ay nagpa-give up sa kanya agad. Balak pa nga niyang ipasa ang sisi kay Min Ray. Ngunit hindi inaasahan, nagsuot si Min Ray ng raincoat at nagdala ng kahon ng laruan para sa aso upang palugurin ang matanda. Dahil isa itong dog owner, nang makita niyang nakikipaglaro ng aso sina Min Ray at Kim Shin, unti-unti itong hindi na ganoon kailap sa kanila. Sa huli, matagumpay na nakapasok ang film crew sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi pa rin niya gusto ang pagkuha ng pelikula. Kaya nawala ng magagawa ang buong crew. Bigla namang ikinuwento ni Kim Shin ang tungkol sa kanyang mahirap na nakaraan. Kahit salat sila noon, hindi nagdalawang isip ang kanyang ama na lumabas sa isang charity program. Nang marinig ni Min Ray ang kwento, nakaramdam siya ng kaunting awa. Unti-unti rin siyang nagkaroon ng kakaibang damdamin para kay Kim Shin. At dahil sa kanyang pagiging tapat, napapayag din nila ang matanda. Nang gabing yon, bumalik sina Kim Shin at Min Ray sa istasyon upang i-edit ang eksena ng araw na yon. Doon, tinanong ni Min Ray si Kim Shin tungkol sa kanyang kwento kaninang umaga. Nag-alinlangan siya kung totoo ngang ganoon katragiko ang nakaraan nito. Pero sinabihan siya ni Kim Shin na tingnan siya sa mata at hulaan. Nang tumingin si Min Ray, ang nakita niya ay ang sariling puso niya. Napansin din ni Kim Shin ang kalituhan ni Min Ray. Kaya dahan-dahan niyang itinulak ang noo nito pabalik sa realidad. Ngunit pagkatapos, yumuko siya ng bahagya mula sa likod. Nakaramdam siya ng pagkalito sa kilos nito. Bago umalis si Kim Shin, marahang hinaplos pa niya ang ulo ni Min Ray. Pagkatapos nito, napilitan si Min Ray na pumunta sa banyo para hugasan ang kanyang buhok. Doon, nakatagpo niya ang babae na nagtatrabaho bilang janitress. Kahit galit pa rin, sinabi nito kay Min Ray na si Kim Shin ang magiging asawa niya sa hinaharap. Siya raw ang magdadala ng paghihirap sa kanyang buhay. Ngunit nagbago na raw yon. Dahil ang babaeng nabangga ni Kim Shin sa kanyang kotse kamakailan ay si Ha-jung. Kinaumagahan, humingi ng impormasyon si Min Ray tungkol kay Ha-jung. At biglang lumitaw si Ha-jung. Nagdala pa siya ng mga cake para sa buong grupo ni Min Ray. Siya pa mismo ang kusang lumapit upang masayang makipagkilala kay Min Ray. Ngunit ramdam pa rin ni Min Ray na hindi ito mabuting tao. Nang makita ni Ha-jung si Kim Shin, mabilis siyang lumapit at nakipag-usap dito na parang matagal na silang magkakilala. Mas lalo itong ikinainis ni Min Ray. Nang makaharap ni Min Ray si Kim Shin, tinanong niya ito tungkol sa relasyon nila ni Ha-jung. Kitang-kita ang malasakit ni Kim Shin kay Ha-jung. Dahil dito, nagselo si Min Ray at lumabas ng silid. Samantala, sa opisina, walang malay na tinawagan ni Ha-jung si Siju para akitin ito. Habang nagtatrabaho si Siju sa tabi, hayagan niyang ipinapakita ang kanyang mga binti upang maakit si Siju. Sa kasamaang palad, hindi man lang ito nakakuha ng interes mula sa kanya. Tinakpan ni Siju si Ha-jung gamit ang kanyang damit pero kumawala ito. Nagpalit pa ng posisyon ng mga binti si Ha-jung para manukso. Tinanong siya ni Siju kung gusto ba niyang makipagtalik dito. Pero nagkunwari pa rin si Ha-jung na mataas ang dangal. Sinabi nitong nananaginip lang si Siju. Ngunit ang kanyang kampanting ugali ay hindi man lang nakaakit sa binata. Sa kabaligtaran, nang kumatok si Min Ray sa pinto para hanapin si Siju, masaya siyang sumunod dito. Nagalit si Ha-jung sa nakita. Lumabas na ang totoong target ni Ha-jung ay hindi si Kim Shin, kundi si Siju. Tinanong pa ni Ha-jung si Min Ray tungkol sa kanilang relasyon. Sa pag-uusap nila, nalaman ni Min Ray na si Ha-jung ay isang taong pera lang ang iniintindi. Kaya dinala niya ito palabas. Sapagkat kapag naglakad na sila palabas ng pinto ng kumpanya, hindi na sila senior at junior. Dito, tinanong ni Min Ray si Ha-jung kung ano ba ang maituturo niya. Pero hindi alam ni Ha-jung ang gagawin. Patuloy pa rin si Ha-jung sa pangaasar kay Min Ray. Nang makita yon ni Min Ray, hindi siya pumayag. Pinuntahan niya ang babae para tanungin kung ano ang nangyayari. Hindi ito nagsabi ng marami, kundi pinaalalahanan lang si Min Ray na manatili kay Siju anuman ang mangyari. Ang mahalagang salita raw para sa kanila ay tubig. Habang naglalakad pabalik si Min Ray kasama si Siju, iniisip niya ang salitang iyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang kinalaman nila sa tubig. Biglang sinabi ni Siju na dadalhin niya ang kotse sa car wash. Naalala ni Min Ray na iyon ay isang lugar na maraming tubig, kaya mabilis siyang pumayag na sumama.
Pero kung upo lang sila sa loob ng kotse, hindi sila mababasa. Kaya't buong tapang na binuksan ni Min Ray ang pinto at lumabas. Dahil dito, parehong nabasa ng husto ang dalawa. Pagbalik nila sa opisina sa ganoong kalagayan, nagsindi pa rin ng kandila si Siju para painitin si Min Ray. Sinamantala ni Min Ray ang pagkakataon at inaya si Siju na tabunan siya ng tuwalya. Habang magkalapit silang nakaupo, nagsimula silang magkwentuhan ng mas malalim. Narinig ni Siju si Min Ray na magsalaysay tungkol sa sarili niya. Mahirap na nga ang kanyang buhay, wala pa ang kanyang mga magulang sa mundo. Kaya mas nagmalasakit si Siju kay Min Ray. Habang tinitingnan niya ito, naalala niya ang imahe nito sa tabing dagat noong araw na yon. Lumabas na ang nagbuhat kay Min Ray papasok sa hotel noon ay si Siju. Marahil ay nakatali sa tubig ang kanilang kapalaran. Sa pagkakataong iyon, binanggit din ni Min Ray si Hajong. Nang marinig niya mula kay Siju na hindi iyon ang tipo ng babaeng gusto niya, lubos siyang natuwa. Ang tagpo nilang nagtatawanan at nagkukwentuhan ng magkalapit ay hindi sinasadyang nakita ni Kim Shin. Kahit nakita ni Min Ray ang mga mata ni Kim Shin, nagkunwari siyang walang pakialam. Noong araw na nagdulot si Kim Shin ng aksidente sa tulay, ang taong nabangga niya ay si Min Ray. Nang makita ni Kim Shin ang peklat sa balikat ni Min Ray, hinaplos niya ito ng may lambing. Naghalikan pa ang dalawa. Ngunit biglang nagising si Kim Shin. Lumabas na panaginip lang pala ang lahat. Hindi niya alam kung iyon ba ay totoo o guni-guni lamang. Inisip niyang baka ilusyon lang iyon dala ng matinding pressure. Kinaumagahan, nang dumating si Kim Shin sa kumpanya, una niyang nakita si Min Ray. Sa oras na yon, para siyang naglalakad ng tulog. Bigla niyang tinangka na hubarin ang damit ni Min Ray upang tingnan ang peklat. Natakot si Min Ray at inisip na nababaliw na siya. Ngunit ang peklat ni Min Ray ang lalong nagpalito kay Kim Shin. Nang araw na yon, nailabas din ang unang balita ni Min Ray. Maayos at matagumpay ang recording. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos ng taping, nakita ni Kim Shin mula sa malayo na niyakap ni Siju si Min Ray. Bigla siyang nagselos. Hindi niya napigilan, kaya binangga niya ang mesa at biglang tumayo. Pinagalitan ni Kim Shin si Min Ray, sinabing hindi lugar ang opisina para sa kanila ni Siju na mag-eksena ng pag-ibigan. Ang galit ni Kim Shin ay labis na ikinagulat at ikinalito ni Siju. Maging si Kim Shin mismo ay hindi maintindihan kung bakit siya gumawa ng ganoong kahiyahiyang bagay. Pag-uwi ni Min Ray ng gabing iyon, muli siyang binalaan ng babae. Ipinakita nito kay Min Ray ang kanyang plano. Ang pinakamainam na paraan para gumanda ang buhay niya ay ang pakasalan si Siju. Sinabi ng babae na kung ipagpapatuloy ni Min Ray ang pagiging screenwriter, agawin lamang ni Hajong si Siju. Ngunit tiwala si Min Ray na hindi iyon ang tipo ni Siju. Hindi lang niya alam na habang nasa bar si Hajong, nakatagpo niya roon si Siju. Nang makita ni Hajong si Siju roon, nahinuhan niyang may espesyal itong pinagmulan dahil hindi mura ang mga inumin doon. Kaya nilapitan niya ito at sinubukang akitin. Pati siya mismo ang nagbayad para rito. Ngunit hindi niya inaasahan na 3 baso ang inumin ni Siju at hindi biro ang halaga ng 3 iyon. Dahil kuripot si Hajong, pinangaralan pa niya si Siju na huwag magwaldas ng pera. Dahil para sa kanya, simpleng kameraman lang si Siju. Samantala, naniniwala pa rin si Min Ray na hindi mayaman si Siju. Ngunit bago siya matulog, naisip pa rin niya ang kanyang kapalaran. Nag-aalala siya kung maagaw ba ni Hajong si Kim Shin o si Siju. Ngunit sa panaginip ni Min Ray, nakita niyang nakahiga si Kim Shin sa tabi niya. Sobra pa ang kanilang pagiging malapit. Nagising siya bigla at inisip na baka sobra lang ang kanyang iniisip. Kakaiba, nagkaroon din ng katulad na panaginip si Kim Shin. Sa nakasanayan, kinuha niya ang diksyonaryo para magbasa. Ngunit sa pagkakataong ito, hinanap niya ang pangalan ni Min Ray. Kinabukasan, nang dumating silang dalawa sa istasyon ng TV, nagtagpo sila. Matapos ang panaginip kahapon, ang pagkikita nila ay nagdulot ng kaunting pagkailang. Biglang tinanong ni Kim Shin si Min Ray kung saan ito pupunta. Ipinakita pa niya ang mas maikling daan papunta roon. Nagkunwari si Min Ray na hindi niya alam ang daan dahil gusto niyang ipasyal siya ni Kim Shin sa loob ng TV station. Nang dumating sila sa silid ng props, para siyang batang namangha sa mga kasuotan. Nang makita ni Kim Shin na tuwang-tuwa si Min Ray, sinuot din niya ang costume ng puting kabayo at nakipag-arte sa kanya. Ngunit nagkabuhol-buhol ang mga costume nila. Dahil dito, napunit ang manggas ng damit prinsesa. Buti na lang at bihasa si Kim Shin, kaya mabilis niyang natahi at naibalik sa dati ang damit. Ang mga kilos at malasakit na salita ni Kim Shin ay nakapagpaluha sa puso ni Min Ray. At hindi lang si Min Ray ang natigatig. Ngayong araw, habang kumakain ng tanghalian si Kim Shin kasama si Hajong, inimbitahan niya ito upang humingi ng tawad tungkol sa aksidente. Sa mga salita ni Hajong, nalaman ni Kim Shin na kumalat na sa buong kumpanya ang chismis na ikakasal sila. Ngunit ang talagang iniintindi ni Kim Shin ay kung ano ang magiging reaksyon ni Min Ray kapag narinig niya ang balitang iyon. Nang marinig ito, nahinuha ni Hajong na may nararamdaman si Kim Shin para kay Min Ray. Sa pagbabalik nila sa opisina, nakita nila sina Min Ray at si Ju na masayang magkasamang nakaupo sa ibaba. Agad na hinila ni Hajong si Kim Shin pababa para magtanong. Nagulat si Min Ray nang makita si Kim Shin. Ngunit nang makita rin niya ang pagiging malapit ni Hajong kay Kim Shin, nakaramdam siya ng kaunting hindi pagkakakomportable. Sa oras na yon, dumating ang isang kagyat na utos mula sa kumpanya. Naglabas ng kautusan ang head office na magbabawas ng empleyado. At syempre, isa sa kanila ang kailangang matanggal. Nang malaman ito ni Siju, agad siyang pumunta sa opisina ng chairwoman, ang kanyang lola. Hinimok niya itong bawiin ang hindi makatarungang desisyon. Ngunit bilang chairwoman at negosyante, hindi niya pinakinggan ang apo. Kameraman lamang si Siju, kaya't walang bigat ang kanyang mga salita.
Ito rin ang nagbigay ng pag-isip kay Kim Shin. Tumangging tumulong si Si-ju sa mga empleyado na kumbinsihin ang chairwoman. Ngunit nang makita ni Kim Shin ang kasiyahan ni Min-rae nang makita ang kanyang pangalan sa balita, nagkaroon siya ng sariling plano. Kinabukasan, personal na bumisita ang chairwoman sa TV station. Dumiretso pa siya sa studio ng palabas ni Kim Shin. Kinamayan niya ang bawat miyembro ng koponan at nagbigay na rin ng pahiwatig tungkol sa pagbabawas ng tauhan. Sa oras na yon, dumating si Kim Shin at sinadyang hamunin ang chairwoman. Sinabi niya na sobra-sobra na ang trabaho, ngunit pinapahirapan pa ng chairwoman ang mga empleyado. Lahat daw ito ay para lang sakitan ng kumpanya. Matapos ang lahat, ang istasyon ng TV ay isang negosyo rin. 5 minuto na lang ay magsisimula na ang live show, ngunit nanatiling kalmado si Kim Shin sa pagharap sa chairwoman. Inanyayahan pa niya itong umupo sa pansamantalang upuang panauhin sa studio. Sinabi niyang interviewin niya ang chairwoman sa live show ngayong araw. Kahit pa isa siyang chairwoman na handang magtanggal ng empleyado para sa kita, binigyan pa rin siya ng pribilehyo na lumabas sa palabas ni Kim Shin. Ang pagiging padalos-dalos ni Kim Shin ay ikinabahala ng lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon lamang nagsimulang mag-isip muli ang chairwoman. Nang 3 segundo na lang ang natitira, umupo na si Kim Shin sa tamang posisyon at maayos na pumasok on air. Ang kanyang pambungad ay tumalakay din tungkol sa isang chairwoman. Dahil sa mapaniil nitong patakaran, pinrotesta siya ng mga empleyado. Hindi iyon bahagi ng script, ngunit idinagdag ito ni Kim Shin bilang babala. Sinubukan ng chairwoman ng umiti, ngunit sa huli umalis din itong galit. Noon lang tunay na nakahinga ng maluwag ang lahat ng staff. Tinignan ni Min-rae si Kim Shin nang may paghanga sa mga mata. Naayos ang usapin sa tanggalan, ngunit kailangan pa ring malampasan ni Min-rae ang probationary period ni Gayang. Ngayon, binigyan siya ni Gayang ng isang malawak na pagsusulit. Sa kabutihang palad, natapos lahat ni Min-rae ng maayos. Nang ibinigay ni Min-rae kay Gayang ang huling content, inamin din niya na nagsinungaling siya sa pagsusulat nito. Handang-handa na si Min-rae na pagalitan. Ngunit laking gulat niya nang ipahayag ni Gayang sa team leader na magiging opisyal na siyang screenwriter doon. Lubos itong ikinabigla ni Juyon. Tuwang-tuwa at sabik si Min-rae. Habang bumibili siya ng kape, masigla niyang ibinalita ito sa babae. Ngunit mumiti lang ito ng misteryoso at tinanong si Min-rae kung nakapag-imbita na ba siya ng sapat na artista. Nang marinig ito, nakaramdam si Min-rae ng kaba. Kaya't dali-dali siyang tumakbo sa silid ng mga artista para tingnan. Noon niya natanggap ang tawag mula sa isang artista. Nagpaabot ito ng kanselasyon dahil hindi siya makakarating. Lubhang nabigla ang buong grupo nang marinig ang balitang iyon. Sapagkat ang programa ngayong araw ay tungkol sa panghuhula. Kung hindi darating ang manghuhula, ano ang kanilang kukunan? Sa oras na yon, lumitaw ang babae at ibinida ang kanyang kakayahan sa panghuhula. Agad siyang dinala sa studio bilang panauhin. Labis na nagulat si Kim Shin nang makita siya. Sinubukan ni Min-rae na pigilan ito ngunit wala siyang magandang dahilan. Sa huli, nagsimula ang live broadcast. Sina Si-ju at ang chairwoman na nanonood mula sa bahay ay parehong nagulat. Sa una, hindi balak ni Kim Shin na maniwala sa mga pamahiin. Ngunit sinabi ng babae ang ilang pangyayari sa kanyang nakaraan. Anya, tuwing umaga ay binubuksan niya ang diksyonaryo at nagbabasa, at kahapon lamang ay binasa niya ang pangalan ni Min-rae. Labis na ikinagulat ni Kim Shin ang naging hula ng babae. Sa bahay, pinanonood din ng chairwoman ang palabas, at inakala rin niyang mahusay na manghuhula ang babae. Sa oras na yon, tinanong ni Kim Shin ang babae tungkol sa kanyang hinaharap. Matagal na tumitig ang babae kay Min-rae. Pagkatapos ay bumaling siya kay Kim Shin at sinabi na tuluyang masisira ang lahat. Sinabi ng babae na malapit nang matanggal si Kim Shin sa trabaho. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkainis at pagkatahimik kay Kim Shin. Sa ibaba, pakiramdam ni Min-rae ay siya ang tinutukoy ng babae. Ayon dito, ang pagkabigo ay magmumula sa kayabangan ni Kim Shin. Dahil sobrang galing at halos perpekto siya. Pagkatapos siyang matanggal sa TV station, tumanggi siyang gumawa ng iba pang trabaho. Ang lahat ng mabigat na responsibilidad ay napunta sa kanyang asawa. Napilitang magdoble kayod ang asawa sa 2 trabaho para mabayaran ang utang. Samantalang si Kim Shin ay nanatili lamang sa bahay, kumakain at natutulog. Ang hula ng babae ay nagdulot ng matinding kaba sa lahat. Sapagkat ito ay isang live show. Pagkatapos ng segment, handa nang umalis ang babae, ngunit pinigilan siya ni Min-rae. Muling nagtanong si Min-rae, bakas ang pagkabahala, kung talagang ganoon kalala ang magiging kinabukasan ni Kim Shin. Kung ikakasal sila ni Kim Shin, magiging kasing lupit ba ng sinabi ang kanilang buhay? Ang tanong na iyon ay nagpatunay na may nararamdaman si Min-rae para kay Kim Shin. Bago umalis, pinaalalahanan ng babae si Min-rae na gawin ang tamang pagpili para sa kanyang buhay. Pagdating niya sa pinto, tila may kakaiba. Dumating bigla ang chairwoman sa kumpanya at nakita ang eksena. Agad niyang dinala ang babae sa ospital. Lumabas na dahil sa pagbubunyag ng kapalaran ng mga tao roon, biglang bumilis ang pagbawas ng kanyang buhay. Kasalukuyang mas mabilis ang pagtanda ng kanyang katawan. Pagmulat ng babae, nakita niya ang chairwoman. Ito talaga ang pakay ng babae. Mahilig ang chairwoman sa manghuhula, kaya agad siyang nagtiwala rito. Sinabi ng babae na kailangan ilipat ng chairwoman si Kim Shin sa Amerika para umunlad ang kumpanya. Ngunit nang banggitin ng babae ang hindi magandang kinabukasan ng grupo, tumanggi ang chairwoman na maniwala at nagalit. Agad silang nagtalo. At mula noon, hindi na nagsiwalat ng dagdag na impormasyon ang babae. Binigyan na lang niya ng babala ang chairwoman na sumilip sa labas sa susunod na linggo dahil may mangyayaring kakaiba. Nang gabing iyon, pag uwi ng babae, nadatnan niyang malungkot na nakaupo si Min-rae.
Lumabas na hindi siya pumili ng sinuman sa mga lalaki ng araw na yon. Natakot si Min Ray sa hinaharap kaya nagpa siya siyang tanggihan pareho. Ngunit kahit sinabi niya yon kagabi, kinabukasan ay sumakay pa rin siya sa parehong sasakyan ni Siju. Dahil malakas ang ulan at ang daan na tinatahak ni Min Ray ay siya ring daan patungo sa bahay ni Siju, napilitan silang tumuloy muna sa bahay nito upang sumilong. Pansamantala lang ang tirahan ni Siju kaya walang laman ang refrigerator. Nang gabing iyon, inilabas ni Siju ang kanyang graduation film para ipanood kay Min Ray. Ito ang kanyang unang pelikula at noong panahong iyon, labis siyang pinuna ng kanyang mga guro. Ngunit labis na nahipo si Min Ray at napaiyak dahil nakaramdam siya ng simpatya para sa karakter. Naramdaman ni Siju na may taong tunay na nakakaunawa sa kanya, kaya't mas lalong lumalim ang damdamin niya kay Min Ray. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya napigilan ang sarili at lumapit. Sa kabutihang palad, napagtanto ni Siju na sila ay magkasamahan lamang sa trabaho, kaya siya ay tumigil. Kasabay nito, ipinatawag si Kim Shin ng chairwoman upang ibalita ang masamang balita. Nakinig siya sa babae kaya iniutos niyang ilipat si Kim Shin sa ibang lugar ng trabaho. Pagkalabas ni Kim Shin, agad niyang hinanap ang babae upang makausap. Labis nitong ikinatuwa na tunay nang nailipat siya. Nais din nitong magkaroon siya ng magandang buhay sa bago niyang trabaho. Ngunit nang itulak siya ni Kim Shin sa dingding, hindi pa rin niya mapigilan ang kabob ng kanyang dibdib. Dahil sa kabila ng lahat, ang taong nasa harap niya ay ang kanyang asawa. Dahil sa masamang balitang natanggap ngayong araw, nag-text si Kim Shin kay Min Ray para magpunta sa isang extracurricular class. Nagalaw ang damdamin ni Min Ray dahil sa halik ni Siju kanina, ngunit pinili niyang puntahan si Kim Shin. Ang extracurricular class ay lumabas na basketball. Naglaro sila at nagbiruan hanggang sa unti-unting nailabas ang kanilang lungkot. Habang nag-enjoy sila, biglang inihayag ni Kim Shin na ililipat siya sa susunod na linggo. Hindi makaramdam ng saya si Min Ray nang malaman niyang pupunta si Kim Shin sa isang maliit na bayan. Labis siyang nalungkot sa pag-isip na malalayo siya rito, kaya umuwi siya at nagreklamo sa babae. Laking gulat niya nang malamang sa maliit na bayan lang pala siya ililipat, dahil ang nais ng babae ay dalhin siya sa Amerika, hindi sa isang probinsya. Kinabukasan, mabigat ang atmosfera sa opisina. Hindi natuwa ang lahat sa desisyon ng chairwoman na ilipat ang mga tauhan. Hindi lamang iyon, naglabas din siya ng press release na tuluyan nang madidisband ang buong programa ni Kim Shin sa susunod na buwan. Lubos na ikinagulat ng mga empleyado ang balitang iyon. Gayunpaman, tumangging sumuko si Kim Shin. Naniniwala siyang makakahanap siya ng paraan upang gawin ang kanilang programa na hindi kayang iwan ng kumpanya. Kahit na nagpakita siya ng ganoong pananalig, ramdam pa rin niya ang kabiguan. Pagdating niya sa pintuan, muling nasalubong niya ang babae. Balisa ito. Sinabi nitong maghintay muna siya ng kaunti. Pinayuhan din siya nitong lumapit at magmakaawa sa chairwoman. Baka raw makatulong iyon. Ngunit para kay Kim Shin, kahit lumuhod pa siya, hindi niya mapipigilan ang mayayamang gumagamit ng kanilang kapangyarihan. Umalis si Kim Shin at sinabi sa babae na huwag hulaan ang kanyang nararamdaman kundi ang magbigay ng hula tungkol sa isang nakakagulat na pangyayari na pwedeng iulat ng kanyang team. Ang mga salita ni Kim Shin ay nagbigay ng ideya sa babae. Nang gabing iyon, muling inanyayahan ng babae si Kim Shin para mag-usap. Ipinaalala niya rito ang kanyang orihinal na layunin. Pinayuhan siya ng babae na huwag sumuko anuman ang mangyari. Sapagkat, sa huli, hindi niya kayang baliwalain ang kanyang asawa. Binigyan niya si Kim Shin ng payong at hindi nagtagal, umulan na. Sa parehong oras, naalala rin ng chairwoman ang hula ng babae kahapon na may mangyayaring nakakagulat sa labas ng bintana ngayong araw. Tinawag ng babae sina Min Ray at Juyun sa labas upang tumingin patungo sa Namsan Tower. Sa tatlong lokasyon, nakatingin ang lahat sa iisang direksyon at nagkatotoo nga ang hula ng babae. Tinamaan ng kidlat ang Great Korean Tower, nabiyak ito sa kalahati at bumagsak. Noon lang napagtanto ni Kim Shin na may kakayahan niyang manghula ang babae. Tumawag si Juyun upang sisihin ang babae sa hindi pagsabi agad upang naitala sana niya ito. Kalma lang na sinabi ng babae kay Juyun na pumunta siya bukas ng umaga sa istasyon ng tren dahil bumagsak ang tore ng magdamag at walang nasaktan. Ngunit tungkol naman sa sunog, 100 tao ang mamamatay. Iyon ang magiging pinakamainit na balita bukas. Muling nagalit sina Kim Shin at Min Ray. Ang mga bagay na may kinalaman sa buhay ay hindi dapat gawing biro o gamitin pansariling kapakinabangan. Mabilis na tumakbo si Min Ray sa presinto upang i-report ang kaso. Ngunit dahil hindi pa nangyayari ang sunog, inisip ng pulisya na walang saysay ang sinasabi ni Min Ray. Ngunit hindi talaga yon biro. Agad na nagpadala si Juyun ng mga tauhan sa istasyon upang tingnan ang video. Nadiskubre ni Sam Chan na may palihim na nagbuhos ng gasolina sa buong istasyon. Isang upos lang ng sigarilyo ay sapat na para magliyab ang buong istasyon. Nang pinanood ng buong grupo ang video, tuluyan silang naniwala sa hula ng babae. Ngayon, ang tungkulin nila ay mag-isip ng paraan. Paano nila mahuhuli ang arsonista at maibabalita ito sa oras? Dito agad nagbigay ng opinyon si Siju. Gusto niyang gamitin ang TV show bilang takip. Magpapanggap silang nagfi-film doon, ngunit sa katunayan, hinahabol nila ang arsonista. Ngunit dahil oras ng trabaho, maraming pasahero, kaya mahirap kumbinsihin ang pamunuan ng istasyon. Agad na inatasan ni Siju si Hajung para rito. Nakipag-usap siya sa pamunuan ng istasyon at pumayag ang mga ito. Naging kahina-hinala ito kay Kim Shin tungkol sa pinagmula ni Siju, ngunit sinabi lamang nitong nagkataon lang iyon. Hindi nagtagal, nagsimula na silang magplano. Ang isa'y pumunta upang suriin ang fire alarm system ng istasyon. Ang isa naman ay humingi ng tulong mula sa bombero at ambulansya. Hindi sumang-ayon si Kim Shin sa pag-stage ng lahat ng ito.
Pakiramdam niya ay niloloko nila ang mga manonood. Labis na nainis si Juyon sa hindi malikhaing paraan ng pagtatrabaho ni Kim Shin. Kung hindi nila ito gagawin, sasabihin ba nilang narinig lang nila ito mula sa isang manghuhula? Galit na sinabi ni Juyon na ipagpapatuloy pa rin nila ito ng iba. Kung hindi sumang-ayon si Kim Shin, maaari siyang umatras sa kasong ito. Buo ang loob na umalis si Juyon. Kaya tinalikuran din ni Kim Shin ang kanyang prinsipyo at nakisama sa trabaho. Hindi sinasadyang narinig ni Min Ray na sasakay si Kim Shin sa tren, kaya agad siyang nagboluntaryong sumama. Pagkatapos, magkasama silang nagtungo sa istasyon upang magsuri ng sitwasyon. Sa oras na yon, tinanong ni Kim Shin tungkol sa relasyon nina Min Ray at si Ju. Siyempre, magkasamahan lamang sila. Gusto sanang tanungin ni Min Ray ang tungkol sa nararamdaman ni Kim Shin, ngunit bilang lalaking mataas ang pride, hindi niya kayang sabihin kung gaano kahalaga sa kanya si Min Ray. Kaya nagtapos ang usapan sa isang malabong pahiwatig. Dumating ang bagong araw. Malapit nang mangyari ang nakakagulat na pangyayari. Halos kumpleto na ang lahat ng paghahanda, ngunit hindi nila alam na ang arsonista ay nakihalo na sa grupo ng mga nag-ayos ng fire protection system. Kaya inayos niya ito na parang wala talagang problema. Nagsimula na ang balita. Sumakay din sina Kim Shin at Min Ray sa tren. Nakapwesto ang mga kamera, reporter, at pulis sa buong platform. Noon bigla na lamang naalala ng babae ang kanyang mga alaala sa nakaraan. Hindi na siya sigurado kung saan naganap ang sunog. Doon lang naalala ng babae na naganap ito sa gumagalaw na tren nang makita ni Kim Shin at Min Ray ang isang kahina-hinalang tao. At totoo nga, may nagbuhos ng gasolina sa sahig. Nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan papunta sa unahan ng tren. Kinuha ng arsonista ang lighter at itinapon ito sa sahig. Niyakap ni Kim Shin si Min Ray upang protektahan ito. Ngunit agad siyang tumakbo patungo sa apoy upang habulin ang arsonista. Hindi tumakbo si Min Ray kundi kinuha ang kamera at sumunod kay Kim Shin. Sa panig ng istasyon, labis na nag-aalala si Juyon para sa kanyang kapatid. Sa labas ng istasyon, nagkaroon din ng kaguluhan. Nang tumunog ang fire alarm, agad na huminto ang tren at nagsitakbuhan palabas ang mga pasahero. Ang hindi inaasahang insidente ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Si Ju para kay Min Ray. Nang marinig ni Si Ju na hindi gumagana ang fire protection system, agad siyang nagtungo sa lugar ng mga tubo ng tubig. Sa mga sandaling iyon, nakatawag si Min Ray sa kanyang kapatid. Tumawag siya at nag-record ng direkta gamit ang video call. Samantala, naabutan na ni Kim Shin ang arsonista. Agad silang nagsagupa. Katabi naman ni Min Ray, patuloy siyang kalmadong nagre-record gamit ang kanyang telepono. Mabilis na na-broadcast ng live sa morning news ang video. Ngunit ang pagkuha ng video ni Min Ray ay lalo lamang nagpasiklab sa arsonista. Habang tumatakas ito, hindi sinasadyang natisod si Min Ray at nahulog sa billboard sa tabi niya. Nabagsakan siya ng billboard. Ngunit pinilit pa rin ni Min Ray si Kim Shin na habulin ang arsonista. Kumalat na ang gasolina sa buong sahig. Patuloy na naglalabas ng kislap ng kuryente ang billboard na nakapatong sa katawan ni Min Ray. Wala nang ibang magawa si Kim Shin. Mabilis niyang hinabol muna ang arsonista at saka bumalik upang iligtas si Min Ray. Sa kabutihang palad, may tumulong kay Kim Shin kaya nahuli niya ang arsonista. Na-video pa ni Kim Shin ang mukha nito. Pagkatapos, agad siyang bumalik upang sagipin si Min Ray. Kasabay nito, si Si Ju ay may sariling paraan ng pagliligtas kay Min Ray. Pinilit niyang basagin ang tubo ng tubig para gumana ang fire extinguishing system. Sa wakas, naiangat ni Kim Shin ang billboard. Ngunit dahil sa malakas na impact, naglabas ito ng matinding kislap ng kuryente. Mabilis na niyakap at pinrotektahan ni Kim Shin si Min Ray. Sa parehong oras, nagawa ni Si Ju na ayusin ang tubo ng tubig. Na-activate sa tamang oras ang fire extinguishing system para maapula ang apoy at mailigtas ang dalawa. Ngunit nang tumakbo si Si Ju upang tingnan ang kalagayan ni Min Ray, nadatnan niyang masaya at nagtatawanan na ang dalawa. Marahil huli na siya. Buti na lang, sobrang ganda ng phone ni Min Ray kaya kahit nabasa, gumana pa rin ito. Magkasama nilang ni-record ni Kim Shin ang pagtatapos ng balita. Lahat ay nakahina ng maluwag nang makita silang ligtas. Dahil sa insidenteng ito, kinansela ng chairwoman ang paglipat kay Kim Shin at ang pagbuwag sa kanyang programa. Dahil naging matagumpay ang lahat, nagpunta ang buong team sa isang salusalo. Masaya ang lahat sa pagbabago ni Kim Shin. Pagkatapos ng party, inistorbo si Min Ray ng isang estranghero. Agad siyang pinrotektahan ni Kim Shin. Hindi rin ito nag-atubiling hawakan ang kamay niya at ipasok sa kanyang bulsa para painitin. Posible kayang nagpasya na silang magmahalan. Sa oras na yon, bumabalik na si Si Ju sa kanyang tunay na pagkatao. Araw iyon ng kanyang kaarawan. Hindi inaasahan, naroon din si Ha-jung. Nang malaman ni Ha-jung ang tunay na pagkakakilanlan ni Si Ju, lubha siyang nagulat. Alam niyang mayaman ito pero hindi niya inakalang ganoon ito kayaman. Pagkatapos ng salusalo, bumalik si Si Ju suot ang mumurahing damit at lumanyang sasakyan. Labis itong ikinalito ni Ha-jung. Tinanong niya kung bakit, kung mayaman naman siya, ay nagpapanggap na mahirap. Ang sagot ni Si Ju ay hindi nagustuhan ni Ha-jung. Sinabi ni Si Ju na natatakot siyang kapag nalaman ni Min Ray na mayaman siya, baka matakot ito at lumayo. Nagtaka si Ha-jung at tinanong si Si Ju kung ang taong nagmamahal sa isang mayaman na gaya niya ay sakim. Pumayag si Si Ju sa tanong ni Ha-jung dahil maraming tao ang gustong mahalin siya dahil lang sa yaman niya. Marahil ganoon din si Ha-jung. Pagbalik ni Si Ju na mukhang mahirap, muling nagtagpo sila ni Min Ray. Nang makita siya, pinaupo siya nito sa tabi niya. Lubos na nagpapasalamat si Min Ray kay Si Ju dahil iniligtas siya nito kaninang umaga. Sinamantala ni Si Ju ang pagkakataon para hilingin kay Min Ray na imasahe ang kanyang kamay. Nasaksihan ito ni Kim Shin.
Pagkatapos, nagbalik silang tatlo sa salusalo kasama ang kanilang mga kasamahan. Dumating na rin noon si Hajung. Agad niyang pinili ang upuan sa tabi ni Siju. Panay ang bulong ni Hajung sa tainga ni Siju kahit nakatuon lamang ang atensyon nito kay Minray. Pagdating ni Minray, nais sana niyang umupo sa tabi ni Kim Shin, ngunit nakaupo na roon si Juyon kaya't napilitan siyang umupo sa tabi ni Sam Chan. Akala ng lahat ay nagawa na nila ang isang dakilang bagay sa araw na yon. Ngunit hindi inaasahan, habang sila'y nagkakatuwaan, nakatanggap sila ng tawag mula sa kanilang nakatataas. Tumawag ang direktor at sinisi si Kim Shin sa hindi pagbabahagi ng magandang balita sa kanya. Sinabi rin ng direktor kay Kim Shin na tanggapin na lamang ang pagiging MC. Hindi na siya dapat mag-ambisyon pa para sa posisyon ng editor. Ipinaalala ng direktor na ito ay mundong kapitalista, kaya't ang tubig ay dapat bumaba at hindi tumaas. Tahimik na nakinig si Siju sa mga puna ng lahat at labis siyang nagulat. Hindi lamang ito aral kay Minray tungkol sa lipunang kapitalista, kundi aral din para sa magiging susunod na tagapagmana ng grupo, si Siju. Nang makita yon, nalungkot si Minray at inisip na para lamang silang palikuran ng kumpanya. Dahil dito, sinabi ni Kim Shin na tigilan na ang paggawa ng mga palikuran. Siya at ang lahat ay susubukang umakyat ng mataas at tingnan kung babagsak na ba sila ng malakas. Kinabukasan, nagtungo sina Kim Shin at Juyon sa chairwoman at iminungkahi na hayaan ang kanilang team na gumawa ng bagong programa. Nagalit ang chairwoman at pinagalitan ang kanilang team sa hindi pagkilala sa sariling limitasyon. Alam niyang nakinig sila sa babae kahapon at iyon ang dahilan ng kanilang tagumpay. Ngunit inakala ng team ni Kim Shin na sila'y magagaling. Nadismaya si Juyon at paalis na sana nang imungkahi ni Kim Shin na lumipat si Juyon pabalik sa lokal na lugar para magtrabaho. Doon, wala nang mamamahala sa kanila at hindi na sila kailangang makinig sa paningisi. Dahil dito, naisip ng chairwoman na dahil sikat ang programa ni Kim Shin, kapag umalis siya ngayon, malaking pinsala ang matatamo ng kumpanya. Kaya pumayag ang chairwoman na gumawa ng bagong programa ang team ni Kim Shin. Itinaas din ng chairwoman ang pondo sa produksyon at pinayagan silang magtrabaho mismo sa kabisera, sa kondisyong kailangan muna nilang gumawa ng trial run para makita kung epektibo ito. Upang maging opisyal ang bagong programa, nagsimulang mag-isip ng mga ideya si Minray. Sa oras na ito, napakaraming bagong bagay ang kailangan niyang matutunan. Kaya nagkaroon si Minray ng isa pang dahilan upang tawagan si Kim Shin. Nagkataon, tatawag din sana ito sa kanya. Ngunit nauna siyang tumawag. Nagkunwari si Kim Shin na abala siya at walang pakialam kay Minray. Ngunit nang malaman niyang gusto nitong makipagkita upang matuto, bigla siyang naging maluwag. Sa parehong oras, may dumaraang babae na nakarinig ng kanilang usapan. Tinatanong ng babae si Minray kung bakit balak pa rin itong makisangkot kay Kim Shin. Ngunit binaliwala ni Minray ang lahat ng kanyang babala. Si Minray ay nagsisi rin sa babae dahil sa kanyang kasakiman. Wala siyang karapatang sabihan si Minray kung paano mamuhay. Hindi alam ni Minray na ang babaeng iyon ay siya rin kapag siya ay tumanda na. Ang babae ay inosente at masigasig din gaya ni Minray. Malalim na nasaktan ng babae sa mga salita ni Minray. Malungkot siyang pumunta sa isang liblib na lugar at umupo roon upang umiyak. Bigla, may lalaking lumapit at dinampot siya. Agad siyang tumakbo ngunit pinilit siyang ipasok sa isang supercar. Lumabas na isa pala itong tauhan ng chairwoman. Dahil nais ng chairwoman na magpahula, pinapunta niya ang lalaki upang sunduin ang babae. Sinamantala ng babae ang pagkakataon para sabihin sa chairwoman na hindi niya dapat hayaang magpakasal ang apo niya sa isang reporter. Kung may nagugustuhan si Siju, kailangang suportahan siya ng chairwoman ng buong buo. Kinabukasan, naganap din ang study session ni Kim Shin at Minray. Ngunit parang sila'y nagde-date lamang. Masayang tumitingin-tingin si Minray kung saan-saan. Samantala, naghanda si Siju ng isang ingrandeng salusalo. Ngunit nang tawagan niya si Minray, tumanggi ito. Dahil abala si Minray sa masayang pamamasyal kasama si Kim Shin. Pagkatapos, naupo silang dalawa sa parke. Magkasamang hinangaan ang resulta ng kalahating araw nilang ginawa. Nang tumingin-tingin sina Minray at Kim Shin, napansin nilang lahat ng tao ay may kasamang mahal nila. May mga magkasintahang nagmamahalan. May mga magkasintahang kinukunan ng litrato para sa kasal. Nang makita ni Minray ang mga kinukunan ng wedding photos, inisip niyang siya ang nakasuot ng wedding dress at naglalakad sa tabi ni Kim Shin. Dapat sana ay masayang tanawin yon. Ngunit biglang nakaramdam ng takot si Minray. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mabilis siyang nagpaalam at umalis. Samantala, matagumpay na nakuha ni Hajung ang loob ni Siju. Tutulungan daw niya itong masungkit si Minray. Taos puso ring binati ni Hajung si Siju ng mabuti. Kaya itinuro niya rito kung paano mag-confess, dapat gumawa ng tunay na sorpresa para sa taong nagugustuhan. Kaya ng gabing iyon, nagbasa si Siju ng mga dokumento tungkol sa paraan ng pag-confess online. Ngunit nag-aalala si Siju na baka hindi magustuhan ni Minray ang ganoong kakorni na bagay. Ikinuwento niya ito kay Hajung upang humingi ng payo. Habang tumutulong siya, lalong naging selosa si Hajung kay Minray. Ngunit mabuting tao rin si Hajung. Agad niyang isinantabi ang kanyang selos at tinulungan si Siju. Kinabukasan, pagpasok ni Hajung sa kumpanya, agad niyang inalok si Minray na lumabas para uminom. Medyo nagulat si Minray dahil hindi naman sila magkalapit. Nang makita yon, agad na kinausap ng babae si Hajung. Sinabi niyang nahulaan niya na kung sino ang magiging asawa ni Hajung. Hindi inakala ni Hajung na si Kim Shin pala yon. Ngunit mabilis niyang kinalma ang sarili dahil kailangan niyang tulungan si Siju na matapos ang isang mahalagang gawain. Sa isang maliit na wine shop na puno ng rosas at kumikislap na kandila, pumasok si Minray sa gitna ng maliwanag na fireworks.
Pagkatapos, lumabas si Siju hawak ang isang bouquet ng rosas. Sinabi niyang talagang gusto niya ito. Pagkatapos, tinanong niya kung pumapayag siyang maging nobya niya. Iniabot niya ang bouquet at opisyal na inamin ang kanyang pag-ibig. Biglang lumitaw si Kim Shin mula sa likuran, dahilan para tumahimik ang lahat. Hindi siya makaramdam ng kaligayahan nang makita ang tanawin. Lumapit si Kim Shin upang batiin silang dalawa at umalis. Nang makita yon, iniwan din ni Min Ray ang bouquet at mag-isa si Siju, mabilis na hinabol si Kim Shin. Ipinaliwanag ni Min Ray na hindi niya gusto si Siju. Ngunit inisip ni Kim Shin na pinagsiselos lang siya nito. Siya lang daw ang tanga na nagtiwala sa isang gaya niya. Kahit sinermonan si Min Ray ng ganoon, inakala pa rin niyang siya ang may kasalanan. Sa huli, hindi naging malinaw ang lahat sa kanila. Natapos ang proposal party sa pagkadismaya ni Siju. Nakita rin ng mga kaibigan ni Siju na hindi siya pinahahalagahan ni Min Ray. Isang babaeng gaya niya ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ngunit pinrotektahan pa rin ni Siju ang babaeng mahal niya. Kahit maghintay ng walang kabuluhan, umaasa pa rin siyang pipiliin siya ni Min Ray. Sa huli, walang lalaking nagtagumpay ngayong gabi. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Hajung si Min Ray. Agad niya itong inimbitahan sa isang coffee shop para mag-usap. Pakiramdam ni Hajung ay mali si Min Ray, ngunit ni hindi man lang siya nagbigay ng pasensya kay Siju. Ngayon, hindi na siya magpaparaya. Sinabi ni Hajung kay Min Ray na linawin na niya kay Siju minsan at tuluyan na hindi siya magiging nobya nito. Samantala, nagtagpo sina Siju at Kim Shin sa kalsada. Kahit na nabigo si Siju, pinrotektahan pa rin niya si Min Ray. Sinabi niya na ang proposal ay isang sorpresang regalo para kay Min Ray. Hindi siya kasing tuso gaya ng iniisip ni Kim Shin. Kung hindi kayang mahalin ni Kim Shin si Min Ray, hindi niya dapat saktan ito gamit ang masasakit na salita. Sa huli, pinili pa rin ni Siju na maging mabuting tao. Humiram si Min Ray ng telepono ni Hajung para tawagan si Siju. Ang sinabi ni Min Ray ay isang paghingi ng tawad. Ngunit bago pa makapagsalita si Siju ng pagtanggi, binaba niya ang tawag. Nakatayo si Siju sa harap ng kanyang karibal. Ipinahayag ng dalawa ang kanilang digmaan. Sino ang magwawagi sa puso ni Min Ray? Handa si Siju na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang makuha si Min Ray. Gusto rin ni Siju na tigilan ni Kim Shin ang pamamaliit sa iba batay lamang sa panlabas na anyo. Pagkatapos, tinawagan ni Siju ang kanyang sekretarya at iniutos na bumalik na siya sa kanyang tunay na posisyon. Lubhang ikinabahala ni Kim Shin ang mga salita ni Siju. Gayunpaman, pinilit pa rin ni Kim Shin na huwag maniwala na isang makapangyarihang tao si Siju. Pag-uwi niya, hindi sinasadyang nakasalubong niya ang babae. Nagtaka si Kim Shin kung bakit palagi siyang pinipigilan nitong mahalin si Min Ray. Hindi nag-atubili ang babae at diretsong sinabi na kung gusto ni Kim Shin ng magandang kinabukasan, dapat niyang layuan si Min Ray. Pagkasabi niya noon ay tumalikod siya at umalis. Kinabukasan, pagdating ni Min Ray sa trabaho, hindi sinasadyang nakatagpo niya si Siju. Dahil nasaktan pa rin si Siju sa nangyari kahapon, magalang lang niyang binati si Min Ray at saka umalis. Nang makita yon, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Min Ray. Pagpasok niya sa elevator, nakasabay naman niya si Kim Shin. Hindi rin naging maganda ang atmosphere. Parehong pangit ang kanilang mga mukha. Nang makita yon, hindi na rin gustong sumabay ni Hajung sa elevator. Ngunit napilitan pa rin siyang tumayo sa gitna ng dalawa. Sa opisina, hindi nag-usap sina Kim Shin at Siju. Dahil kay Min Ray, naging tensyonado ang kapaligiran matapos lamang ang isang gabi. Matapos tulungan ng chairwoman ng babae, nagkaroon siya ng maayos na matutuluyan. Ngunit walang mabuting bagay na libre. Ang silid na iyon ay nilagyan ng wiretap. Dahil dito, nalaman ng chairwoman ang tungkol sa relasyon ng babae at ni Min Ray. Nalaman din ng chairwoman na si Min Ray ang gusto ni Siju. Kinabukasan, nagkunwari siyang nagkataong nakatagpo si Min Ray sa hintuan ng boss. Pagkatapos nilang mag-usap, napagtanto ng chairwoman na mabait ding babae si Min Ray, kaya pumayag siyang ituloy ng kanyang pamangkin ang pakikipag-date dito. Ngunit sa oras na yon, wala sa mood si Min Ray para sa pag-ibig. Habang kumakain, iniisip niya ang mga ideya para sa show. Nagbigay ng payo sa kanya ang waitress na katabi niya. Lumabas na dati pala itong screenwriter, ngunit nagretiro na sa edad na 40. Ang propesyong ito ay palaging nauubos, kaya karamihan sa mga babaeng screenwriter ay nagreretiro pagsapit ng 40. Ngunit ngayong taon, 32 taong gulang pa lamang si Min Ray. Pagbalik niya sa opisina, ipinakita niya ang kanyang ideya kay Gayang. Nasiyahan si Gayang sa mga larawang nakuha ni Min Ray. Nakiusap din si Min Ray kay Gayang na hayaan siyang maging opisyal na screenwriter. Kahit pambungad na pahayag lamang ang ibigay sa kanya, gusto niyang subukan upang hindi masayang ang kanyang mahalagang panahon. Ikinuwento ni Gayang ito kay Juyon. Nang marinig iyon, tumutol si Juyon dahil hindi pa raw kakayanin ng isang baguhan ang pangunahing trabaho. Ngunit labis na nasiyahan si Gayang sa kakayahan ni Min Ray. Kinagabihan, personal na nagpunta si Min Ray para pakiusapan ang kanyang kuya. Bagaman na natiling malamig ang asal ni Juyon, bumili pa rin siya ng mga damit para magamit ni Min Ray sa show. Kaya sa huli, pumayag si Juyon na suportahan ang pagiging opisyal na screenwriter ni Min Ray. Nang malaman yon, natuwa siya na parang isang bata. Masigla niyang pinili ang mga damit. Agad na kumalat ang balitang magiging opisyal na screenwriter si Min Ray at nakarating din ito kay Kim Shin. Ngayon, ipinakilala rin si Kim Shin ni Sam Chan sa Haunted House Tour Project. Ang proyektong ito ay magsisilbing inspirasyon para sa kanilang show. Ang mga gagawa nito ay sina Min Ray at Kim Shin, ngunit nag-aalala siya sa kakayahan nitong gumamit ng kamera. Sakto namang dumaan si Siju. Agad na hiniling ni Sam Chan kay Siju na turuan si Min Ray kung paano gumamit ng kamera.
Ito rin ang unang pagkakataon na silang dalawa lang ang magkasama matapos ang confession noong nakaraang araw. Matapos mag-isip ng mabuti, inamin ni Si Ju na nagkamali siya dahil hindi niya naisip ang damdamin ni Min Ray. Naramdaman din ni Min Ray ang matinding pagkakasala dahil hindi niya alam kung ano ang nais ng kanyang puso. Ibinunyag ni Min Ray ang totoo tungkol sa babaeng mula sa hinaharap. Kapag pinakasalan niya si Kim Shin, may masamang mangyayari. Dahil dito, marami siyang iniisip. Ipinagtapat din ni Min Ray kay Si Ju na gusto niya si Kim Shin. Ngunit iniisip pa rin ni Si Ju na ang nararamdaman ni Min Ray ay dahil lamang sa propesya ng babae, kaya nagkakamali lamang siya ng akala. Nais ni Si Ju na pakinggan muli ni Min Ray ang kanyang puso. Nang malapit nang lumubog ang araw, nasa harap na ng abandonadong bahay sina Kim Shin at Min Ray. Nagkunwari si Kim Shin na matapang, ngunit nang buksan ang pinto, hindi na niya kayang magpakatatag. Balot ng sapot ng gagamba ang abandonadong bahay, dahilan para matakot silang dalawa. Pagpasok nila, nagulat silang may mga nakapwestong kamera sa loob. Doon nakatanggap si Min Ray ng mensahe mula kay Si Ju. Tinanong siya nito kung pinag-isipan na ba niya muli ang kanyang damdamin. Sumagot lamang si Min Ray na tila tama si Si Ju. Nagbigay iyon kay Si Ju ng panibagong pag-asa. Nakita ni Hajung na nag-iisa si Si Ju, kaya nilapitan niya ito para makipag-usap. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa isang beer house. Doon, ikinuwento ni Si Ju kay Hajung ang isang alaala ng kanyang pagkabata. Dati siyang maraming laruan, ngunit nahumaling siya sa isang keychain na kotse na kanyang napanalunan. Kaya pinagsikapan niyang makuha yon. Ikinuwento ito ni Si Ju upang patunayan na hindi siya susuko kay Min Ray. Gagawin niya ang lahat hanggang makuha niya ito. Nang marinig ni Hajung ang mga salitang iyon, hindi na siya nakangiti. Kahit sinabi niyang tutulong siya, labis na nasaktan ang kanyang puso. Kaya uminom siya hanggang malasing. Nagkataon, ang babae ang sumagot sa telepono ni Hajung. Pagkatapos, tinulungan niya si Hajung na sumakay ng taxi pauwi. Totoong minahal ni Hajung si Si Ju, kaya't ganoon na lamang ang sakit na naramdaman niya. Sa mga sandaling iyon, nakatagpo ng babae si Juyon. Habang nag-uusap sila, nalaman ng babae na magkasama sina Kim Shin at Min Ray sa haunted house. Doon na raw magsisimula ang kanilang damdamin. Galit na sinisi ng babae si Juyon kung bakit palagi niyang pinagtatambal ang dalawa. Samantala, sa loob ng haunted house, unti-unti na ring nagkakalapit sina Min Ray at Kim Shin. Hindi sinasadyang napaso sa paa si Min Ray nung hapon. Kaya ngayon, sobrang sakit ng kanyang sugat. Labis na nag-alala si Kim Shin nang makita yon. Agad siyang umupo at binalutan ng benda ang sugat nito. Ang ganitong pag-aalaga ay laging nagpapakabog sa puso ng mga babae. Hindi rin mapigilan ni Min Ray ang tibok ng kanyang puso. Sa mga oras na yon, itinanggi ni Juyon ang mga paratang ng babae. Iniisip niyang hindi gagawa ng masama ang dalawa. Ngunit sigurado ang babae na gagawin nila. Dahil ang totoo, siya ay kapatid na babae ni Juyon. Siya si Min Ray. Nagpa siya ang babae na sabihin kay Juyon ang katotohanan kung sino siya. Siyempre, ayaw niyang pakinggan ang ganoong kalokohan. Pero sinabi ng babae na ang peklat sa kanyang balikat ay si Juyon ang may gawa. Ibinunyag lang ito ni Juyon kay Min Ray noong ihahatid na niya ito sa kasal. Sa ngayon, ito ay isang sikreto. Kaya walang nakakaalam. Sa puntong iyon, napilitan si Juyon na maniwala sa sinabi ng babae. Samantala, nang yumuko si Kim Shin malapit sa mukha ni Min Ray, bigla niyang naalala ang sinabi ni Si Ju. Kaya iniwas ni Min Ray ang halik na yon. Pagkatapos ay bumalik sila sa pagtutok sa kanilang trabaho. Unti-unting tumutok ang kamera sa madilim at tahimik na tanawin ng haunted house. Sa loob ay isang bakanteng silid. Nandoon lang ang dalawang manikwin na nakasuot bilang nobya at nobyo. Lumabas na ang may-ari ng villa ay isang asawang labis na nagmahal sa kanyang asawa. Bago siya namatay, nag-iwan ang lalaki ng mensahe para sa kanyang kabiyak. Binasa ni Kim Shin at Min Ray ang kanyang suicide note at nakaramdam ng lungkot para sa may-ari ng bahay. Hindi kinaya ng asawa ang sakit at piniling sumunod sa kanyang asawa. Kaya ang bahay na ito, sa simula pa lang, ay walang multo. Ang nandito lang ay isang malungkot na kwento ng pag-ibig. Biglang naalala ni Min Ray ang mga salita ng babae at naramdaman niyang mahirap tanggapin ang pagkawala ng pag-ibig. Pagbalik nila ni Kim Shin sa syudad, nakatagpo nila si Sam Chan at napag-usapan ang abandonadong bahay. Totoo ngang walang multo doon. Pero gusto ni Sam Chan na magdagdag ng elementong espiritual dahil makakaakit daw iyon ng manonood. Ayaw pa ring linlangin ni Kim Shin ang audience, kaya nagsimula silang mag-edit ng video ni Min Ray. Ngunit ayaw pa rin nilang mag-distort ang palabas. Nakita ni Juyon ang mga larawan ng dalawa na parang masyadong malapit at komportable sa isa't isa. Pag-uwi niya, muli niyang nakatagpo ang babae. Para makasiguro, humingi si Juyon ng ilang hibla ng buhok nito para ipatest. Kinabukasan, tinawag pa rin ni Juyon si Min Ray para mag-usap. Gusto niya na lumipat ang kanyang kapatid bilang scriptwriter para sa mga TV drama dahil mahirap at maiksi lang ang buhay ng kasalukuyang trabaho niya. Labis ding nalungkot si Min Ray sa mga salitang iyon. Agad siyang humingi ng payo kay Kim Shin. Inasahan na ni Juyon iyon. Nang makita niya si Kim Shin, diretsong sinabi ni Juyon na kapatid niya si Min Ray at ililipat niya ito sa ibang posisyon. Siyempre, hindi pumayag si Kim Shin. Ngunit wala siyang karapatang pigilan si Juyon. Pagkatapos malaman yon, agad na kinausap ni Kim Shin si Min Ray. Gusto rin sana ni Min Ray na humingi ng opinyon niya tungkol doon. Naalala ni Kim Shin ang sinabi ng kuya ni Min Ray kanina. Kaya pinayuhan din niya si Min Ray na sundin ang kanyang kapatid. Nagpa siya si Min Ray na manatili. Pero sinusubok lang pala niya kung gaano siya kaimportante kay Kim Shin. Ngunit ang nakuha niyang sagot ay hindi ang inaasahan niya. Dahil ayaw ni Kim Shin na mahulog si Min Ray sa kanya, nagsinungaling siya sa sarili.
Sinabi niya na siya mismo ang dapat magdesisyon. Dahil lahat ng tao ay may sariling buhay. At nang malaman ito ni Siju, agad siyang tumakbo para pigilan si Min Ray na umalis. Pinayuhan din niya itong mas mabuting manatili. Ang mga salitang iyon ni Siju ay labis na nakaantig kay Min Ray at napaluha siya. Unti-unti ring lumipat ang puso ni Min Ray pabor kay Siju. Pagkatapos noon, magkasama silang pumunta sa supermarket para kumain ng noodles. Dahil gusto ni Siju na sila lang dalawa. Nang makita niya si Hajung na nakatayo sa labas, maingat din niyang pinaalis ito. Ang mga salita ng paghikayat ni Siju ang muling nagbigay ng motibasyon kay Min Ray na magpatuloy sa trabaho. Ngunit pagbalik niya sa opisina, napalitan na siya ng iba. Nagpa siya si Sam Chan na palitan ng screenwriter dahil iniisip niyang kulang pa sa karanasan si Min Ray. Ang tanging taong tumindig para ipaglaban si Min Ray ay si Siju. Hiningi niya kay Sam Chan na ibalik si Min Ray bilang pangunahing scriptwriter. Ngunit minamaliit siya ni Sam Chan dahil isa lang siyang kameraman, kaya wala siyang karapatang mag-utos sa isang direktor tulad niya. Lumapit din si Min Ray para payuhan si Siju, ngunit pang-aasar lang ang kanyang natanggap. Naalala ni Siju ang hinanakit na ito at sinabi niya sa sarili na kapag siya na ang chairman, gagantihan niya si Sam Chan. Nang malaman ito ni Kim Shin, naisip din niyang kausapin si Sam Chan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Juyon. Gusto rin niyang ipaglaban ang kanyang kapatid. Pero isa lang siyang karaniwang empleyado, kaya't hindi siya naglakas loob na humingi ng karapatan para sa kanyang kapatid. Dahil ang totoo, baguhan lang si Min Ray bilang scriptwriter at hindi pa ganoon kagaling kaya't kailangan pang magtiis. Sa mga oras na ito, mag-isa niyang ginagamot ang paso sa kanyang paa. Ang tanging kasama niya ay si Siju. Siya mismo ang nagdala kay Min Ray sa ospital para magamot ng maayos. Kahit labis na desperado si Min Ray dahil hindi na siya makakasama sa show, bumalik pa rin siya upang makinig sa broadcast. Maaaring hindi maipaglaban ni Kim Shin ang karapatan ni Min Ray, pero habang on-air ang palabas, binasa niya ang buong script na isinulat nito. Nang marinig ni Min Ray ang mga salitang siya mismo ang sumulat, labis siyang natuwa. Hindi niya inalintana ang kanyang sugat at dali-daling hinanap si Kim Shin, ngunit umalis ito kaagad matapos ang recording. Hindi man lang sinagot ni Kim Shin ang tawag ni Min Ray. Bagaman gusto talagang manatili ni Kim Shin sa tabi ni Min Ray, hindi panatag si Juyon na iwan si Min Ray kay Kim Shin, kaya pinili niyang umalis ng tahimik. Dahil pilot program ito, buong team ni Min Ray ay sabik na sabik sa nalalapit na broadcast ng gabing iyon. Lahat ay naghintay hanggang alas 7 para makita ang magiging resulta ng programa. Sa huli, lumampas sa 10% ang viewership rating. Gayunpaman, nagpa siya ang chairwoman na kanselahin ang programa dahil ang lokal na istasyon ay mas mababa sa 10% ang rating. Agad na sinubukan ni Siju na kumbinsihin ang kanyang lola na bihira lang makakuha ng mataas na rating ang mga late night program, kaya't mataas na ang nakuha nila. Nakita ni Siju na ayaw pa ring pumayag ng kanyang lola, kaya sinabi niyang tatanggihan niyang mamana ang korporasyon dahil ang chairwoman ay takot sa hirap at palaging tinatanggihan ang malalaking oportunidad. Kahit ngayon, sumusuko pa rin siya. Dahil dito, mabilis niyang ipinaalam sa team ni Kim Shin na aprobado na ang programa. Labis ang tuwa ng buong grupo. Sa oras na yon, gusto rin ng chairwoman na imbitahan ni Siju si Min Ray sa isang hapunan kasama niya. Agad namang tinawagan ni Siju ang babae upang ipaalam ito. Nagkataong narinig ni Hajung ang tawag sa pagitan ng dalawa. Agad na nagsuspetsa si Hajung tungkol sa papel ng babae sa kanilang relasyon. Noong nakaraang araw, napulot ni Hajung ang diary ng babae, kaya lalong tumindi ang kanyang duda at nais niyang imbestigahan ito. Kaya palihim na pumasok si Hajung sa kwarto ng babae upang hanapin ang diary. Samantala, dinala naman ni Siju si Min Ray sa isang marangyang restaurant. Dahil alam ni Min Ray na napakamahal ng presyo roon, nag-alangan siyang pumasok. Maya-maya, dumating din si Kim Shin, ayon sa mensahe ng babae. Hindi maintindihan ni Kim Shin kung ano ang layunin ng babae nang ipasaksi sa kanya na masayang kumakain si Min Ray kasama ang chairwoman at si Siju. Sa huli, lumabas na plano pala lahat iyon ni Siju. Gusto ni Siju na ipaalam kay Kim Shin ang kanyang tunay na katayuan. Ang layunin ng babae ay ipakilala kay Kim Shin na pamangkin ng chairwoman si Siju. Tinawagan din ni Kim Shin si Siju. Hiningi ni Siju kay Kim Shin na itago ito bilang sikreto dahil kailangan niyang magpanggap na mahirap upang matuto. Lalong nagalit si Kim Shin. Ibinunton niya ang sisi kung bakit ganoon siya tratuhin ng babae. Tinanong niya kung bakit siya kinamumuhian nito dahil palagi na lang siyang pinapahirapan. Gusto na sanang sabihin ng babae ang lahat ng nangyari kina Kim Shin at Min Ray. Pagkatapos nilang magpakasal, nakahilata lang si Kim Shin sa sofa at ayaw nang magtrabaho. Si Min Ray lang ang pumapasok sa trabaho. At pag-uwi niya, magulo ang bahay. Ang buhay pagkatapos ng kanilang kasal ay puro pagod at pasakit. Kaya pinayuhan ng babae si Kim Shin na isuko na si Min Ray at ipaubaya kay Siju. Dahil kahit ipaglaban pa niya, hindi siya mananalo. Sa mga sandaling iyon, tinanong ng chairwoman si Min Ray kung gusto ba nitong magpakasal sa mayamang lalaki. Nakagugulat, ang sagot ni Min Ray ay hindi. Pakiramdam niya, hindi siya magiging panatag kung pakakasal siya sa mayaman at hindi niya maisasabuhay ang kanyang mga pangarap. Maging siya mismo ay nagtanong sa chairwoman kung totoong masaya ba ito at kung ano ang kanyang pangarap. Nagpatigil ng matagal ang tanong na iyon sa chairwoman. Habang kumakain, naging malapit ang kilos ni Min Ray kay Siju. Dahil dito, inisip ng chairwoman na gusto talaga ni Min Ray si Siju. Ngunit itinanggi ito ni Min Ray at palihim na umamin na iba ang lalaking kanyang nagugustuhan. Hindi natuwa ang chairwoman nang marinig iyon, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Pagkaalis ni Min Ray, tinawagan ng chairwoman si Siju at sinisi ito.
Hindi niya maintindihan kung bakit maiibig ni Siju ang isang taong walang talento gaya ni Min Ray. Bukod pa rito, may iba pang nagugustuhan si Min Ray. Ngunit matigas ang paninindigan ni Siju na ipagtanggol ang kanyang pag-ibig. Tinanong din niya ang chairwoman kung ano ang kanyang pangarap. Sinabi nitong simula pagkabata, ang pangarap niya ay maging asawa ng isang chairwoman. Marahil ang tanging tao sa mundo na walang ganoong pangarap ay si Min Ray. Para maipagpatuloy ang programa, nagsikap si Min Ray na humanap ng ideya. Ngunit kahit maraming dyaryo na ang kanyang nabasa, wala pa rin siyang maisip. Nang malapit na siyang sumuko, nakita niya ang balita tungkol sa isang bar na nagbebenta ng pekeng alak. Dali-dali siyang pumunta sa presinto upang humingi ng impormasyon tungkol sa bar. Pagkatapos, pumunta siya sa isang tindahan ng hidden camera upang bumili ng kagamitan. Pagkatapos maghanda, nagtungo si Min Ray sa bar na nasa dyaryo upang mag-apply ng part-time job. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Min Ray sa kumpanya upang sabihin sa lahat ang kanyang plano. Nagulat ang lahat sa kanyang pagbabago ng itsura. Ngunit agad silang nag-alala nang malaman nilang sasalakayin niya ang lugar ng mga gumagawa ng pekeng alak. Naramdaman ni Juyon na delikado iyon, kaya gusto niyang ipatigil sa kapatid ang ideya. Ang tanging sumuporta at pumuri sa plano ni Min Ray ay si Siju. Pati si Siju mismo ay nagboluntaryong samahan si Min Ray sa field trip para protektahan ito. Kaya hiniling ni Juyon kay Siju na bantayan si Min Ray. Nang makita ni Kim Shin mula sa malayo ang eksenang iyon, nakaramdam siya ng pagkainis. Nang gabing iyon, nagsimulang magsanay sina Siju at Min Ray ng lihim na pagkuha ng video. Dahil sa detalyadong pagtuturo ni Siju, unti-unting natutunan ni Min Ray kung paano gamitin ang secret camera. Pagkatapos, hinatid pa niya ito pauwi. Subalit pagkakaalis ni Siju, agad na naisip ni Min Ray si Kim Shin. Nagtaka si Min Ray kung bakit hindi siya kinontak ni Kim Shin mula nang umalis sila sa haunted house. Ngunit hindi niya alam na palihim siyang pinagmamasdan ni Kim Shin mula sa malayo. Dahil hindi matanggap ni Hajung na maagaw ni Min Ray si Siju, palihim siyang pumasok upang basahin ang diary. Habang nagbabasa si Hajung, dumating ang tunay na may-ari ng diary. Ngunit hindi natakot si Hajung at diretsahang tinanong tungkol sa tunay na pagkatao ng babae. Kahit na nagsinungaling ang babae at sinabing nagsusulat lang siya ng nobela, hindi siya nalinlang ni Hajung. Kinabukasan, nang pumunta si Hajung sa kumpanya, aksidenteng nakita niya ang diary ni Min Ray. Pinulot niya ito ng walang pag-aalinlangan at binasa. Pagkatapos, mabilis niya itong kinunan ng litrato at ipinadala. Gusto niyang ipa-verify ang sulat kamay gamit ang ninakaw na diary ng babae. Kinabukasan, nakita ni Hajung ang babae na lumabas muli sa bahay ng chairwoman. Hindi sinayang ni Hajung ang pagkakataon na sundan siya. Ngunit ang nakita lang niya ay naglalakad ang babae kung saan-saan. Tinitignan nito ang paligid at inaalala ang nakaraan. Naranasan din niyang maging masaya kasama ang lalaking minahal niya. Dahil sa pag-alala sa nakaraan, nagtungo siya sa bar at umiyak. Nakita ito ng lalaking nakaitim mula sa hinaharap at naantig siya. Ngunit ang kanyang kakaibang kilos ay nagdulot ng hinala kay Hajung. Kahit na sinubukan ni Seokjin na tumakas, nagpumilit pa rin si Hajung na habulin siya. Pagkatapos, nagtago si Hajung sa isang sulok. Doon, narinig niya ang pag-uusap ni Seokjin. Kasabay nito, natanggap ni Hajung ang resulta ng pagsusuri ng sulat kamay. Pagkatapos niyang malaman ng totoo, sinabi niya kay Siju na isa lang ang babae at si Min Ray. Ngunit hindi naniwala si Siju sa kalokohang yon. Sinabi ni Hajung na sa diary ng babae, ikakasal sina Min Ray at Kim Shin. Ngunit natawa lang si Siju at lalong hindi naniwala. Anya, hindi magyayari na magpakasal ang dalawa. Nakipag-ugnayan si Siju sa babae upang mas mapalapit kay Min Ray. Matapos ang serye ng matagumpay at award-winning na mga palabas ng grupo ni Min Ray, nagpasya si Juyon na i-donate ang kanyang personal na bonus sa pondo ng publiko at isama ang buong grupo sa isang picnic. Kaya't sa isang magandang araw ng Taglagas, dumating ang buong grupo sa probinsya. Hindi mawawala ang mga team games sa masayang picnic. Masigla silang naglaro ng sabay-sabay. Tanging si Kim Shin, na tila may pagka-antisocial, ang nakaupo mag-isa sa loob ng silid, ngunit naakit din siya ng tawanan. Bagaman tuwang-tuwa siya sa mga laro ng lahat, nakaupo lang siya at nanonood. Pagkatapos, nagkusang loob si Kim Shin na maghati ng kahoy, ngunit hindi niya rin nagawa ng maayos. Nang makita ni Min Ray na nahihirapan siya, lumabas siya upang kausapin ito at pasayahin. Unang beses nilang muling nag-usap matapos ang matagal na pagkakalayo, ngunit walang magandang salita si Kim Shin na nasabi. Pinuna pa niya si Min Ray dahil sa pagputol ng buhok ng maikli na hindi raw bagay sa kanya. Wala rin siyang nasabi para hikayatin siya. Dahil dito, labis na nasaktan si Min Ray. Sa huli, sinabi ni Min Ray kay Kim Shin na gagawin niya ang lahat upang wala siyang pagsisihan. Umasa siyang ganoon din ang gagawin ni Kim Shin. Sa parehong oras, nilapitan ni Hajung si Siju na nag-iisa. Akala niya ay mas napalapit na sila, ngunit sinabi nito na dinala niya si Min Ray upang makilala ang chairwoman. Hiningi rin ni Siju kay Hajung na magsalita ng maganda tungkol kay Min Ray sa harap ng kanyang lola. Hindi man lang pinansin ni Siju ang hindi masayang ekspresyon sa mukha ni Hajung. Sinisi ni Hajung si Siju dahil hindi niya pinapansin ang damdamin nito. Noong una, voluntaryo siyang tumulong, ngunit ngayon hindi na niya kaya dahil sobra na niyang nagugustuhan si Siju. Nang maghapunan ang lahat, hindi naging masaya ang apat. Nang magkatabi silang apat sa paligid ng apoy, bawat isa ay nakatingin sa ibang direksyon. Dahil gustong putulin ni Juyon ang nakakailang nakatahimikan, iminungkahi niyang maglaro sila ng truth-telling game. Nakagugulat na si Kim Shin ang unang nagboluntaryo. Sinabi ni Kim Shin na gusto niya si Min Ray. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo kay Siju at tinanong kung sino ang gusto nito.
Ang tanong ni Kim Shin ay nagdulot ng kalituhan sa lahat. Naramdaman ni Ju-yeon na hindi maganda ang sitwasyon, kaya sinabi rin niyang gusto niya si Min-rae. Maya-maya, lumabas na lahat sila ay gusto si Min-rae. Ang ganitong biro ay ikinainis ni Min-rae kaya umalis siya. Akala ni Min-rae ay tinutukso lang siya ni Kim Shin. Dahil lang sa isang pag-amin, nagkaroon na ng pagtatalo. Kaya hindi niya naramdaman na totoo ang sinabi ni Kim Shin. Matapos nito, hindi rin naging masaya si Siju. Nilapitan siya ni Ha-jung para aliwin. Ngunit sa kasamaang palad, pinagdudahan ni Siju ang damdamin ni Ha-jung dahil siya ang unang nakaalam na isa pala siyang mayamang negosyante. Ngunit itinanggi ni Ha-jung na minahal niya ang pera. Minahal daw niya si Siju simula noong sabihan siya nitong huwag makipaglandian sa mga lalaki sa bar. Ang pagdududa ni Siju ay labis na nakasakit kay Ha-jung. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Min-rae bilang kitchen server sa bar. Nagkunwaring customer din si Siju at paminsan-minsan ay pumapasok sa kusina upang kumustahin si Min-rae. Ang nag-alaga rin kay Min-rae ay si Kim Shin. Kahit na hindi siya sumama sa bar dahil sa kanilang dating relasyon, hiniling ni Kim Shin sa isang waiter na tulungan si Min-rae. Sa pamamagitan ng lalaking empleyado, nalaman din ni Kim Shin na nandoon si Siju upang tulungan si Min-rae. Kaya hinarap ni Kim Shin si Siju para mag-usap. Tinanong ni Kim Shin si Siju kung kailan siya babalik sa kanyang tunay na posisyon. Tinanong din niya kung kailan siya tatanggalin. Ngumiti lang si Siju at sinabing kailangan pa ng kumpanya ang taong katulad ni Kim Shin. Kaya hindi niya ito agad tinanggal. Sa kusina ng bar, patuloy na masigasig na nagtatrabaho si Min-rae. Isang babaeng kitchen assistant ang nasugatan at maingat na binalutan ng benda ni Min-rae. Naramdaman ng babaeng assistant na mabait si Min-rae kaya tinuruan niya itong maghalo ng alak. Palihim namang kinuha ni Min-rae ang kanyang cellphone upang i-report kay Siju, ngunit nakita siya ng isang siga. Sinuri nito ang kanyang cellphone at nang walang makita, binaliwala na siya. Pagkatapos noon, dinala si Min-rae sa wine cellar. Maraming kemikal ang nakalagay sa mesa. Bago pa siya makapagsimulang maghalo, sinuri muna ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, mabait ang babaeng kitchen assistant kaya hindi siya nagsumbong na may daladalang aparato si Min-rae. Ngunit ang patagong paghahalo ni Min-rae ay nagdulot ng hinala sa gwardiya. Lumapit ito at natuklasang may nakatagong kamera sa kanyang salamin. Galit nitong binasag ang salamin. Pinalayas nila ang kitchen maid dahil inisip nilang wala itong kasalanan. Si Min-rae naman ay iginapos para tanungin. Ang waiter na kakilala ni Kim Shin ay nagdala ng pagkain sa mga siga upang makakuha ng impormasyon at agad niyang ibinalita ang masamang pangyayari kay Kim Shin. Nalaman din ito ni Ju-yeon. Samantala, sinamantala ng kitchen maid ang pagkakataong pumunta sa banyo upang tawagan si Siju at ibalita ang sitwasyon. Agad na nagpadala si Siju ng mga bodyguard sa bar. Sa oras na yon, winasak na ng mga nagbebenta ng alak ang lahat ng ebidensya at sinimulang tanungin si Min-rae. Biglang may ingay sa labas. Dumating na ang mga bodyguard ni Siju. Nagdulot ito ng kaguluhan sa harap mismo ng bar. Tinawagan ni Ju-yeon ang pulisya at nailigtas si Min-rae. Patuloy pa ring nagmatigas ang siga ng alak dahil inakala niyang walang ebidensya si Min-rae. Ngunit may isa pa pala itong kamera sa kanyang kwintas. Labis na ipinagmamalaki ni Kim Shin ang katapangan ni Min-rae sa kabila ng panganib. Mabilis na gumawa ng dahilan si Siju upang madala si Min-rae pabalik sa istasyon. Ngunit kahit sobrang nagsikap si Min-rae sa palihim na pagkuha ng video, nakalimutan niya ang pangunahing paksa ng programa. Kaagad siyang pinaalalahanan ni Ju-yeon na hindi sila gumagawa ng news report. Ang paggawa lang ng ulat tungkol sa peking alak ay parang walang saysay. Kung hindi nila mahahanap ang paraan upang magamit ang video, masasayang lang ang lahat ng pagsisikap at panganib ni Min-rae. Dahil dito, nanghina si Min-rae at halos maiyak. Nakita ito ni Siju at agad siyang inaliw. Nang malaman ni Kim Shin ang nangyari, kaagad niyang tinawag sina Ju-yeon at Siju upang mag-isip ng solusyon. Ibibigay nila ang nilalaman ng balita sa news team, ngunit ang proseso ng pagkuha ay kanila pa ring gagamitin. Gagawin nila itong isang educational program tungkol sa peking alak. Sa ganoong paraan, malulutas ang lahat ng problema. Pagkatapos ng pag-uusap, pumunta sina Kim Shin at Siju sa chairwoman. Humingi sila ng pahintulot upang gawin ang nasabing programa. Ngunit ang nakita lang ng chairwoman ay ang katotohanang parehong nahuhumaling kina Min-rae ang dalawang lalaki. Sa huli, naipalabas din ang programang isinulat ni Min-rae. Bawat linya ng pambungad ni Kim Shin ay personal na isinulat ni Min-rae. Kaya't labis siyang natuwa. Ang kaligayahang iyon ay nagpatindi pa ng damdamin ni Min-rae para kay Kim Shin. Ibinahagi ni Min-rae ito kay Ju-yeon, ngunit tumutol siya. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa parke. Samantala, nagtungo si Siju sa bahay ni Min-rae upang sabihin ang totoo na ngayong araw ay ipapahayag niya na siya ang magiging tagapagmana ng korporasyon. Ngunit ang sumagot ng kanyang tawag ay isang babae. Dahil dito, natunto ni Siju ang lugar kung saan nag-uusap sina Min-rae at Ju-yeon. Doon, narinig ni Siju na inamin ni Min-rae na gusto niya si Kim Shin. Kahit tinutulan ni Ju-yeon, buong puso pa ring ipinagtanggol at pinanindigan ni Min-rae si Kim Shin. Dahil sa galit, umalis si Ju-yeon at agad na tinawagan si Kim Shin. Pinapunta niya ito sa kumpanya para mag-usap. Hindi basta-basta ang pagtutol ni Ju-yeon. Noon pa man, nakumpirma na niya na ang babae ay si Min-rae mula sa hinaharap. Kaya tinawagan niya ang babae at humingi ng paumanhin sa hindi agad paniniwala. Agad namang nagtungo ang babae upang makita si Ju-yeon. Gusto talaga niyang malaman kung bakit ito bumalik sa nakaraan. Nais ni Ju-yeon na pigilan ang masamang kapalaran sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Kim Shin. Kaya inihanda rin niya ang pagkikita ni na Kim Shin at ng babae.
Upang mas maunawaan ang lahat, iniwan ni Ju-yeon kay Kim Shin ang resulta ng pagsusuri at umalis. Hindi na kailangang magkunwaring manghuhula ang babae, at diretsahan niyang ikinuwento ang tungkol sa kinabukasan ni Kim Shin at Min Rae. Lubos na nagbago ang kanilang buhay mag-asawa pagkatapos ng kasal. Sa una, labis silang nagmamahalan at nagkaroon pa ng isang anak na lalaki. Ngunit dahil sa mga problema sa trabaho ni Kim Shin matapos siyang magbitiw, nasira ang relasyon ni Ju-yeon at Min Rae. Dahil dito, lalo pang dumami ang kanilang mga pagtatalo. Hanggang isang araw, habang sila'y nag-aaway, hindi nila napansin na tumakbo palabas sa kalsada ang kanilang anak. Pareho itong nakita ni Kim Shin at Min Rae. Ngunit dahil abala pa rin sila sa pag-aaway, hindi nila ito pinansin. Dahil sa kanilang kapabayaan, nabangga ng sasakyan ng bata. Ang kanilang sariling kayabangan ang pumatay sa kanilang anak. Umiyak ang babae at nagsalita ng may matinding dalamhati. Samantala, sa parke, lumapit si Siju kay Min Rae upang makipag-usap. Alam niyang gusto ni Min Rae si Kim Shin, ngunit naniniwala pa rin siyang pansamantalang pagkakamali lang iyon. Hindi susuko si Siju at maghihintay hanggang magbago ang isip ni Min Rae. Pagkatapos magsalita, iniwan niya ang regalong pangkumpisal at tumalikod na. Pag-uwi ni Min Rae, nadatnan niya si Ju-yeon at ang babae. Hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Ngunit halatang mahina ang babae. Nang makita siya ni Ju-yeon, agad niya itong niyakap. Sinabi niya na dapat maging masaya si Min Rae. Hindi alam ni Min Rae na ang lahat ng tao sa paligid niya ay nagsusumikap para sa kanyang kaligayahan. Ngunit kinaumagahan, nang pumasok siya sa trabaho, inimbitahan niya si Kim Shin na kumain ng tanghalian. Masayang naghintay si Min Rae sa restaurant. Ngunit si Kim Shin ay hindi mukhang pagod o nababato. Kahit na si Min Rae na mismo ang nagpakita ng kanyang damdamin, nag-alinlangan pa rin si Kim Shin dahil sa mga sinabi ng babae kagabi. Nang makita ni Kim Shin na talagang mahilig si Min Rae sa mga bata, lalong nag-alinlangan ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kim Shin ng tawag mula sa isang istasyon ng TV na gustong makipagtulungan. Ito rin ang istasyon na siyang dahilan kung bakit siya nagkautang dahil sa paglabag sa kontrata. Binanggit din ito ng babae. Ang magiging desisyon ni Kim Shin ngayon ay malaki ang epekto sa kaligayahan ni Min Rae. Pagsapit ng katapusan ng taon, nagsimulang maghanda ang istasyon ng TV para sa mga Christmas program. Nag-isip din ng mga ideya ang grupo ni Min Rae. Humingi si Min Rae ng impormasyon kay Gayang tungkol sa isang sikat na chef, at mabilis siyang nagpa-reserve ng mesa upang magkaroon ng masayang gabi ng Pasko kasama si Kim Shin. Ngunit kinabukasan, nang pumasok si Min Rae sa trabaho, nabalitaan niyang humingi ng leave si Kim Shin. Lumabas na may balak pala itong maghanap ng bagong trabaho. Inimbitahan si Kim Shin ng kalabang istasyon ng TV upang maging chief editor. Ito ang posisyon na matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos, hinanap ni Kim Shin ang babae at inamin na lahat ng sinabi nito ay totoo. Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit hindi na lang ito bumalik sa oras na muntik na niyang mawala ang kanyang anak para pigilan iyon. Lumabas na mas matindi pa pala ang nangyari, kaya gusto ng babae na tuluyang baguhin ang nakaraan. Pagbalik ni Kim Shin sa kumpanya, para siyang nawawala sa sarili. Hindi niya pinansin si Min Rae nang lumapit ito. Nakita naman ni Min Rae ang pagbabago ng kilos ni Kim Shin at napaisip ng malalim. Mula nang mabigo si Kim Shin sa kanyang pag-amin, naging malamig na siya kay Min Rae. Halos makalimutan na ni Min Rae si Siju kahit palagi itong nasa tabi niya. Kasabay ng pag-leave ni Kim Shin, nagulat din si Siju na may sakit siya. Ngunit hindi naman talaga siya may sakit, nagkunwari lamang siya upang makapaghanda sa pagbabalik sa kanyang tunay na posisyon. Nakipagkita si Siju kay Hajung upang ipaalam ang planong ito. Nagulat ng husto si Hajung at inisip na hindi na gusto ni Siju si Min Rae. Ngunit matagal nang umiibig si Siju kay Min Rae bago pa sila opisyal na magkakilala. Ikinuwento ni Siju kay Hajung ang tungkol sa Jeju Island. Doon nagsimula ang kanyang pagmamahal kay Min Rae. Biglang naalala ni Hajung na yon din ang araw ng kanyang aksidente, kaya nagbago ang kanyang kapalaran. Ang posisyon ng kasintahan ni Siju ay dapat kanya, kaya siya ay nalungkot at umalis. Pagkatapos, nagpunta si Hajung sa chairwoman at isinalaysay ang buong kwento tungkol sa babaeng bumalik upang baguhin ang kapalaran. Bagamat hindi naniniwala ang chairwoman sa ganoong pantasya, mariin niyang sinabi na kahit hindi si Min Rae ang maging manugang niya, hindi kailanman mapupunta kay Hajung ang posisyon na yon. Napangiti na lamang ng pilit si Hajung. Samantala, bumalik si Siju sa tabing dagat kung saan sila unang nagkita ni Min Rae. Kung hindi lamang siya naging mausisa noon, hindi sana siya nagdurusa ngayon. Matapos ang ilang araw na pag-iisip, nagpakita si Siju upang gawin ang huling programa kasama si Min Rae. Isa itong outdoor Christmas activity shoot. Nagpunta sila sa sinehan, sa peryahan, at naranasan ang lahat ng pangkaraniwang gawain tuwing holiday. Nag-shoot sila hanggang sumapit ang alas 12. Binati ni Siju si Min Rae ng maagang Merry Christmas dahil natatakot siyang hindi na siya magkaroon ng pagkakataong bumati sa mismong araw ng Pasko. Nang sumabog ang mga paputok, niyakap ni Siju si Min Rae bilang pamamaalam. Ito na ang pamamaalam niya sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Sapagkat pagkatapos ng gabing iyon, mamumuhay na siya sa ibang anyo. Kinabukasan, nang pumasok si Min Rae sa trabaho, laking gulat nilang lahat nang makita ang resignation letter ni Siju. Noon lamang napagtanto ni Min Rae na ang pamamaalam ni Siju kagabi ay totoo. Sa parehong oras, tumawag ang restaurant kung saan siya nagpa-reserve ng party. Ngayon, muling umasa si Min Rae tungkol sa relasyon nila ni Kim Shin. Mabilis ang paglipas ng oras at dumating na ang araw ng Pasko. Nagsuot ng maganda at nag-ayos si Min Rae upang pumunta sa restaurant ayon sa usapan. Ngunit pagdating niya, nadatnan niyang naroon si Kim Shin at may kasamang ibang babae.
Kinuha ni Min Ray ang kanyang telepono upang tawagan si Kim Shin, ngunit nakita niyang hindi ito sinagot. Hindi alam ni Min Ray na ang babaeng iyon ay bagong partner lamang na gustong imbitahan si Kim Shin sa kumpanya. Sinamantala ni Kim Shin ang pagkakataong iyon upang mapasuko si Min Ray sa kanyang nararamdaman. Kawawa si Min Ray. Sa malamig na gabi ng Pasko, iniwan siya ng lalaking mahal niya. Pag-uwi niya, walang tao sa bahay at ni ang babae ay wala rin. Lubos na nalugmok si Min Ray sa sakit ng kanyang pag-ibig kaya hindi niya nalaman na naospital ang kanyang kapatid. Pilit na itinago ni Juyon ang kanyang sakit upang hindi mag-alala ang kapatid. Nagkulong si Min Ray sa bahay, malungkot at wasak ang puso sa gabi ng Pasko. Sa labas, bumabagsak ang maputing nyebe, ngunit walang taong masayang nagdiriwang ng Pasko. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Min Ray si Kim Shin upang tanungin tungkol sa nangyari kagabi. Ngunit malamig lamang siyang sinagot nito. Sinabi niyang pansamantala lang ang naramdaman niya para kay Min Ray at hindi na niya ito gusto. Sa narinig, umiyak si Min Ray at umalis na sugatan ang puso. Pagkatapos noon, ipinatawag din si Kim Shin sa pulong ng mga shareholders. Dito, nagsilbi siyang tagapagsalita. Si Kim Shin ang nag-anunsyo ng bagong chairman ng grupo at ang bagong chairman ay si Siju. Habang pinapasa ni Min Ray ang sakit mula sa malupit na salita ni Kim Shin, bigla naman niyang nalaman ang balita na si Siju na ang bagong chairman. Lubhang ikinagulat ng buong team ni Juyon ang balitang ito. Natulala si Sam Chan sa takot dahil si Siju ay may bago ng posisyon at hindi na basta kameraman tulad ng dati. Ang kasalukuyang posisyon ni Siju ay tunay na ikinabigla ni Min Ray. Ngunit si Min Ray ay hindi pa rin nagpakita ng anumang paggalang o pang-aamo kay Siju. Dahil dito, mas lalong nagustuhan ni Siju si Min Ray. Nagbalik tanaw ang dalawa sa mga alaala nila sa silid-aklatan. Nasaksihan mismo ni Kim Shin ang eksena ng kanilang pagtawa at masayang usapan. Kahit masakit para sa kanya, nagkunwari na lang siyang wala at dumaan. Kahit na araw iyon ng formal na pag-upo ni Siju bilang chairman, hindi nagpakita si Hajung sa kumpanya. Dahil sa matinding pagtataka, agad na nagtungo si Siju sa bahay ni Hajung. Bagamat maganda at nakaayos ng moderno si Hajung, hindi inaasahan ni Siju na nakatira ito sa isang mahirap na lugar. Kaya't nang makita ni Hajung si Siju, labis siyang nahiya. Kalaunan, inamin din ni Hajung ang katotohanan na dahil sa kahirapan ng kanyang kalagayan, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa nang malaman niyang magiging asawa siya ni Siju sa hinaharap. Sayang lamang at hindi dumating ang kapalarang iyon. Humingi ng paumanhin si Siju dahil hindi niya mahal si Hajung. Ngunit bilang chairman ng istasyon ng TV, umaasa si Siju na babalik si Hajung upang magtrabaho sa istasyon. Napangiti si Hajung at nagkunwaring masaya. Ngunit pagkatapos noon, agad siyang naghanap ng babae upang sisihin ito. Isinisi ni Hajung ang lahat sa babae. Dahil bumalik ito sa nakaraan, naapektuhan ang kapalaran ng napakaraming tao. Ngunit ang ginawa niya ay upang maging masaya ang lahat. Ngunit sa oras na ito, hindi masaya si Min Ray kahit hindi naman sila naging magkasintahan ni Kim Shin. Gayunpaman, ang kalupitan nito ang siyang naging dahilan para hindi na sila gustong magkita. Samantala, patuloy na hinihikayat ng babae mula sa kalabang istasyon si Kim Shin. May nakakuha ng litrato ni Kim Shin habang nakikipagkita kay Cheon at inilathala yon sa dyaryo. Kaagad na ipinatawag si Kim Shin sa opisina ni Siju. Taliwas sa inaasahan ng marami, labis pang ipinagmamalaki ni Siju na may mabuting empleyado siyang tulad ni Kim Shin. Halos kapareho ng dating asal ni Kim Shin ang ipinakita ni Siju. Marahil, nakabawi na siya kay Kim Shin sa nakaraan. Ngunit nang bumaba si Siju upang dalawin si Min Ray, nadatnan niya itong umiiyak dahil kay Kim Shin. Kahit ganoon, masaya siyang pinatahan at inaliw si Min Ray. Pinayuhan niya itong lampasan ang sakit at maniwala sa kanya. Pagkatapos, isinama niya ito sa paglalakad para muling mapasaya. Ikinuwento niya ang masasayang alaala nilang dalawa upang mapasigla siya. Sa pagtatapos ng paglalakad, hinawakan ni Siju ang kamay ni Min Ray at sinabi na anuman ang mangyari, siya pa rin ang babaeng nais niyang makasama. Kahit tunay na mahal ni Siju si Min Ray, hindi pa rin ito kayang bitiwan si Kim Shin sa kanyang isip. Nang magtagpo sina Min Ray at Kim Shin sa elevator, labis siyang nabalisa. Ang mga salitang kanilang binitiwan ay puro lamang makasasakit. Dahil sa takot sa isang malungkot na hinaharap, pinili nilang saktan ang isa't isa sa kasalukuyan. Samantala, nais ni Siju na magkaroon ng magagandang damit si Min Ray. Kaya't nagbigay siya ng uniforme para sa buong team ni Min Ray. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, nagkaroon ng aksidente ang buong grupo. Araw iyon ng espesyal na programa, ngunit na aksidente ang anak ni Gayang. Dahil dito, si Min Ray ang kailangang maging pangunahing manunulat ng programa. Isa itong pagkakataon at hamon, ngunit buong puso pa rin itong tinanggap ni Min Ray. Mabilis niyang natapos ang mga paghahanda para sa programa. Hating gabi na nang siya'y makauwi. Doon niya narinig ang pag-uusap ng babae at ng kanyang kapatid. Ang laman ng usapan ay tungkol sa pagkamatay ni Kim Shin. Nang marinig ito ni Min Ray, labis siyang nataranta at nag-alala. Noon lamang sinabi ng babae ang buong katotohanan na matapos mamatay ang anak ni Min Ray at si Kim Shin, pareho silang nabuhay sa kasalanan. Pagkaraan, namatay si Kim Shin sa isang aksidente. Sadyang napakabigat ng balitang ito para kay Min Ray. Napahagulhol siya sa matinding sakit. Gayunman, sa gabi ng kanilang espesyal na programa, kinailangan pa rin nilang magsimula. Ngunit bago pa man magsimula ang palabas, nadiskubre ni Hajung na sira ang headset ng kanyang coordinator. Nagsimula na ang programa, kaya't hindi na alam ng lahat ang kanilang gagawin. Agad na kumonekta si Min Ray kay Hajung gamit ang headset ng telepono. Ginamit niya ang lahat ng kilos ng kanyang katawan upang maiparating ang kanyang mensahe kay Kim Shin. Dahil sa kanilang pagtutulungan, matagumpay na natapos ang programa.
Sa okasyong iyon, dumating din si Siju at nais sanang sabihin ang isang mahalagang bagay kay Min Ray. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inanunsyo ni Kim Shin na opisyal na siyang aalis sa istasyon ng TV. Agad na nakuha ng mga salita ni Kim Shin ang buong atensyon ni Min Ray. Humingi ng tawad si Min Ray kay Siju at agad na tumakbo palabas upang hanapin si Kim Shin. Pagkatapos nilang mag-usap, nalaman ni Min Ray na ginawa iyon ni Kim Shin dahil nais niyang maging masaya silang dalawa. Sa huli, binati ni Kim Shin ng kaligayahan sina Min Ray at Siju. Ngunit nang lumabas si Kim Shin, halos hindi na niya kayaning manatiling matatag dahil kailangan niyang lisanin ang lugar na matagal na niyang pinagsilbihan at iwan ang babaeng minahal bago pa man siya nakapagpahayag ng damdamin. Sa huli, sumakay si Kim Shin sa kotse ng isang tao mula sa ibang kumpanya at umalis. Pagbalik ni Min Ray sa loob, nadatnan niya si Siju na matiising naghihintay pa rin sa kanya. Araw na iyon ang unang beses na si Min Ray ang pangunahing screenwriter, kaya bumili si Siju ng cake at mga bulaklak upang batiin siya. Kinabukasan, nang makita ni Siju na masama ang loob ni Min Ray, dinala niya ito upang uminom at maibsan ang lungkot. Tahimik siyang nakinig sa kanyang pag-amin. Kahit umiiyak siya sa sakit ng pagkakasakit kay Kim Shin, si Siju pa rin ang nagpunas ng kanyang mga luha. Kinabukasan, kumalat sa buong kumpanya ang chismis na kasintahan ni Siju si Min Ray. Isa lamang ang paraan ni Min Ray upang tugunan ang mga chismis na ito. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang trabaho araw-araw. Iyon ang payo sa kanya ni Gayang. Ngunit maging ang trabaho ni Siju ay hindi rin naging maayos. Dahil isa siyang batang chairman, inaapi siya ng mga mas matatandang shareholders. Habang tumataas ang posisyon ni Siju, lalo ring lumalaki ang kanyang responsibilidad. Dahil sa bigat ng presyon, agad na tinawagan ni Siju si Min Ray upang makipagkita. Ngunit natatakot si Min Ray sa mga kumakalat na chismis, kaya't ayaw niyang makipagkita sa kumpanya. Ilang minuto lang, nasa bahay na ni Min Ray si Siju. Naghanda ng masarap na pagkain ang babae. Masayang nagsalo ang apat. Pagkatapos kumain, nanghiram si Siju ng kama ni Min Ray upang makatulog. Ramdam niya na mas maginhawa ang simpleng pamumuhay na ito kaysa sa sarili niyang buhay. Nang marinig ni Min Ray ang mga saloobin ni Siju tungkol sa kanyang mga pinapasan, naunawaan at nasabayan niya ito. Kung may kahilingan si Min Ray, iyon ay ang umibig din siya kay Siju. Matapos ang maraming pangyayari, inimbitahan ni Juyon si Kim Shin na kumain sa labas. Doon, ibinunyag ni Juyon kay Kim Shin na may cancer siya. Sa kabutihang palad, nasa unang yugto pa lang ito kaya maaari pang malunasan. Pagkatapos, tinanong ni Juyon si Kim Shin kung maayos ba ang kanyang buhay at trabaho. Ngunit bago pa siya makasagot, tinawagan siya ni Cheon upang samahan mamili ng mga damit. Nagkataon na naroon din sina Siju at Min Ray para mamili. Nang makita ni Siju si Kim Shin mula sa malayo, agad niyang hinila si Min Ray palayo. Kaya't magkasama silang nagpunta sa flea market. Dito, masayang nagbiruhan sina Min Ray at Siju. Pag-uwi ni Min Ray, marami siyang dalang gamit para sa kanyang kapatid. Bumili pa siya ng bag para sa magkasintahan nila ng babae. Lubos na naantig ang babae. Marahil kaunti na lang ang oras niya rito, kaya't nagkuhanan ng larawan ang tatlo. Makalipas ang isang taong hindi matatag na trabaho, nagdiwang ng tagumpay ang grupo ni Min Ray sa isang party. Dumalo rin si Siju kasama ang lahat, ngunit nais niya lang na ituring siya bilang isang kameraman. Nagkatitigan ng may init ng damdamin sina Siju at Min Ray. Puno ng tawanan ng party, ngunit ang nagpilit lang ngumiti ay si Min Ray. Pagkatapos ng kasayahan, magkasamang naglakad sina Min Ray at Siju sa kalye. Habang naglalakad siya sa tabi ni Siju, mas naging palabiro at masayahin si Min Ray. Sa dulo ng kalsada, biglang hinawakan ni Siju ang kamay ni Min Ray. Isa itong tahimik na pagpapatibay ng kanyang pag-amin. Nag-usap ang dalawa. Ikinuwento ni Min Ray kay Siju ang unang pagkikita nila ng babae. Ibinahagi rin niya ang kanyang karanasan sa Jeju Island. Doon lamang isiniwalat ni Siju ang katotohanan na siya ang lalaking nagligtas kay Min Ray sa Jeju Island. Mula noon, doon na nagsimula ang kanyang pagmamahal sa kanya. Samantala, sumama ang babae kay Seokjin upang bumalik sa kanyang realidad. Ngunit bago pa man siya makapasok sa time machine, narinig niya ang palihim na tawag ni Seokjin at nakaramdam ng panganib. Sa loob ng makina, kinuha ng babae ang user manual ni Seokjin. Pagkatapos niya itong pagbantaan na magsabi ng totoo, natuklasan niya ang isang kakilakilabot na bagay. Kapag bumalik siya sa hinaharap, wala talagang magbabago. Dahil dito, nagmamadali siyang lumabas upang hanapin si Min Ray. Si Min Ray naman ay nakikinig sa pag-amin ni Siju. Pagkatapos, inilabas ni Siju ang singsing na itinabi niya para sa kanyang kasintahan. Ibinigay na niya ito kay Min Ray upang pagtibayin ang kanyang damdamin. Tinanggap ito ni Min Ray at niyakap silang dalawa. Hindi nila alam na nakabalik na ang babae. Agad niyang sinalubong si Juyon at isinabi ang katotohanan. Dali-dali niyang naunawaan na ito ay teorya ng multiverse. Ibig sabihin, galing siya sa ibang universe. Sa ibang universe, mayroong ibang Min Ray at ibang Juyon. Sa madaling sabi, kung ang kasalukuyang Min Ray ay mahal si Kim Shin, hindi magiging ganoon kasama ang lahat gaya ng sinasabi ng babae. Kaya mula simula hanggang huli, pinaghirapan nila ang isang bagay na imposibleng mangyari. Gayunpaman, mananatili itong lihim ng dalawa. Sa oras na ito, matapos matanggap ni Min Ray ang singsing ni Siju, ipinatawag siya ng chairwoman upang makipag-usap. Nais ng chairwoman na iwanan ni Min Ray ang kanyang trabaho dahil gusto niyang ihanda ito bilang manugang ng isang pamilya ng chaebol. Siyempre, ang layunin niya ay mapalayo si Min Ray kay Siju. Dahil suot ni Min Ray ang singsing ni Siju, kumalat ang chismis sa buong kumpanya na ikakasal na silang dalawa. Hindi na nakatiis si Min Ray kaya nagreklamo siya kay Siju tungkol dito.
Ngunit mumiti lang si Siju at sinabing kung iyon ang sinasabi ng lahat, mabuting sila na nga ay magpakasal. Sa harap ng alok ni Siju, hindi naglakas loob si Min Ray na sabihin ang sinabi ng chairwoman sa kanya. Mumiti lang siya ng tahimik, hindi sumasang-ayon ngunit hindi rin tumatanggi. Pagbalik ni Min Ray sa opisina, hinarap niya muli ang masasamang chismis tungkol sa kanya. Kaya't agad niyang hiniling kay Juyon na ilipat siya sa ibang departamento. Ayaw ni Min Ray na isipin ng iba na umaasa siya kay Siju. Ayaw rin niyang maapektuhan ang kanyang kapatid. Itinuring ng tapos ang trabaho ni Min Ray. Nang gabing iyon, nag-ayos siya ng maganda upang dumalo sa isang party kasama si Siju. Ngunit habang sinusubukan niya ang pabango, bigla niyang naisip si Kim Shin. Nananatili pa rin sa puso ni Min Ray ang kanyang alaala. Kahapon lang, nanood siya ng balita upang makita ito. Ngayong araw, nang dumalo sina Min Ray at Siju sa isang marangyang party, nagkataon na nagkita sila ni Kim Shin doon. Nang makita ni Kim Shin na suot ni Min Ray at Siju ang singsing na pangmagkasintahan, nakaramdam siya ng pagkainis. Gayunpaman, magalang pa rin silang nagbasyan ni Min Ray at Kim Shin. Sa buong party, panay ang tingin ni Kim Shin kay Min Ray. Masayang tumatawa at nakikipag-usap si Min Ray sa tabi ni Siju. Ngunit panay rin ang lingon ni Min Ray kay Kim Shin na katabi naman si Cheon. Kahit may ibang tao sa kanilang tabi, ang kanilang mga mata ay para lamang sa isa't isa. Nagkataon, habang nagpapahangin ang dalawa sa labas, nagkita sila sa rooftop. Ngunit ilan lang ang naitanong nila sa isa't isa, hanggang sa pinuri ni Kim Shin sina Min Ray at Siju bilang isang perpektong magkasintahan. Nang marinig iyon, nadismaya si Min Ray at bumalik kay Siju. Pag-uwi niya, halatang malungkot si Min Ray. Lalong nabahala ang babae dahil dito. Kinabukasan, paggising ni Min Ray, nakita niyang masayang nagbibiyahe ang kanyang kapatid. Sa katunayan, hindi naman naglakbay si Juyon kundi pumunta siya sa ospital para sa operasyon. Laking gulat na si Kim Shin ay naghihintay na sa silid ng ospital para kay Juyon. Alam ni Kim Shin na mag-isa lang pupunta si Juyon sa ospital, kaya't dumating siya upang maging tagapag-alaga nito. Pagkatapos, opisyal nang nagsimula ang operasyon. Sa labas, labis na nag-alala at taimtim na nanalangin si Kim Shin. Samantala sa bahay, balisa ang babae dahil natatakot siyang kunin siya ni Seok Jin. Kaya sa mga nakaraang araw, hindi siya naglakas loob lumabas. Ngunit kalaunan, pinangahasan niyang pumunta sa ospital. Pagkatapos magtanong-tanong si Min Ray sa kanyang mga nakatataas, nalaman niya ang kalagayan ng kanyang kapatid. Agad siyang tumakbo patungong ospital. Sa kabutihang palad, naging maayos ang operasyon ni Juyon. Nang marinig ni Kim Shin na paparating si Min Ray, kusa na siyang umalis. Sa sandaling iyon, agad na sinabi ng babae kay Kim Shin ang katotohanan tungkol sa multiverse. Bagamat natuwa si Kim Shin na hindi magiging ganoon kasama ang kanyang kinabukasan, huli na para sa kasalukuyang sitwasyon nila ni Min Ray. Walang kaalam-alam si Min Ray at tumakbo siyang umiiyak sa tabi ng kanyang kapatid. Nang masiguro niyang maayos na ang lagay nito, saka lang siya kumalma. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, mas lalo pang nakaramdam ng pagkakasala ang babae. Nang pumunta si Min Ray upang bayaran ang bayarin sa ospital, nalaman niyang nauna na roon si Kim Shin. Agad niya itong tinawagan upang magpasalamat. Ramdam ni Min Ray na may nararamdaman pa rin si Kim Shin para sa kanya, kaya't kumabog muli ang kanyang puso. Mula nang maging chief editor si Kim Shin ng Tiki Group, nagsimula na rin siyang pumasok sa mundo ng mayayaman. Napaka-aktibo ng kanyang bagong babaeng boss. Palaging dinadala siya ni Cheon sa mga handaan ng mayayaman. Dito, tinanong ng ama ni Cheon si Kim Shin na dahil siya ay editor ng TK, kailangan niyang maglabas ng mga impormasyong makakabuti sa grupo. Ngunit prangka si Kim Shin, kaya hindi siya pumayag. Kinabukasan, dalawang reporter ang nagdala ng balita kay Kim Shin tungkol sa insidente na may kinalaman sa Tiki Group. Dahil kulang sa ebidensya, tumanggi si Kim Shin na iulat ang balita. Samantala, papunta si Min Ray sa trabaho nang makasalubong niya ang isang lalaking nagpoprotesta. Biktima pala ito ng insidente sa Tiki Group. Namatay ang anak niya dahil sa nakalalasong gas mula sa mga makina ng kumpanya. Ngunit itinanggi nila ang pananagutan at isinisi pa ito sa kanya. Nang marinig ni Min Ray ang kwento, labis siyang naawa. Nangako siyang gagawa nito ng programa. Ngunit nang ipanukala niya ito sa kanyang mga nakatataas, nalaman niyang hinarangan ng TK Group ang media upang hindi ulat ang kasong ito. Gayunpaman, pinayuhan pa rin siya ng kanyang mga nakatataas na magpunta para sa panayam. Ngunit paglabas ni Min Ray, nakita niyang may ilang reporter nang kinakausap ang nagpoprotesta. Sinabi ni Sang-ho na dadalhin ng iba ang impormasyon kay Kim Shin. Agad na tinawagan ni Min Ray ang babae upang itanong ang tungkol sa posibilidad na matanggal si Kim Shin at magbayad ng danyos para sa kanyang kontrata sa hinaharap. Naunawaan ni Min Ray na kung iulat ni Kim Shin ang tungkol sa Tiki Group, ganoon ang mangyayari. Agad siyang nagpunta sa pinagtatrabahuhan ni Kim Shin at nakita niyang may welga para sa kalayaan sa pamamahayag. Laking gulat ni Kim Shin nang makita si Min Ray roon. Pagkatapos niyang malaman na pumunta si Min Ray dahil nag-aalala ito na matanggal siya, hindi siya nagpasalamat, bagkus ay sinisi pa niya ito dahil nag-aalala nang wala sa lugar. Pinayuhan niya itong lumayo at huwag nang makialam pa sa kanya. Lubos na nadismaya si Min Ray sa mga salitang iyon. Kaya't umalis siyang matatag. Kasabay nito, may nangyaring kakaiba sa bahay ng babae. May mga taong mula sa hinaharap na nagkunwaring mga delivery upang makalapit sa kanya. Ang mahalaga, sinabi nilang bumalik na siya agad dahil may naghihintay sa kanya sa hinaharap. Buhay pa raw ang taong nagngangalang Kim Shin. Nawalan ng malay ang babae nang marinig ang balitang iyon. Pag-uwi ni Min Ray, nadatnan niyang may dalawang estranghero na nagbubuhat sa babae. Akma na sanang gagawa ng eksena si Min Ray nang malaman niyang hindi pala siya si Min Ray.
Bagamat hindi niya maintindihan ang nangyayari, mabilis niyang dinala ang babae sa ospital. Dumating din agad si Juyon. Agad niyang tinanong ang dalawang lalaking nakaitim. Doon lamang nalaman ni Juyon na buhay pa si Kim Shin sa parallel world. Samantala, naipalabas na rin sa telebisyon ang balita ni Kim Shin, ngunit hindi ito ayon sa inaasahan ng lahat. Hindi nabanggit ni Kim Shin ang insidente sa Tiki Group. Kinabukasan, personal na nagtungo si Min Ray sa bahay ni Sang-ho upang humingi ng karagdagang impormasyon. Matapos maunawaan ni Min Ray ang sitwasyon, hinimok niya itong magpatotoo ng buong tapang kapag naipalabas ang balita. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Min Ray ng tawag mula kay Juyon. Ang babaeng ito ay mula sa hinaharap. Bumalik siya ng 25 taon sa nakaraan. Ngunit sa bawat pagtulog, bigla siyang tumatanda. Dahil sa matinding pagkabigla noong nakaraang araw, nakalimot siya ng bahagi ng kanyang alaala. Pagkagising niya, hiniling niyang hanapin si Kim Shin. Matagal bago siya kumalma. Nagbihis sina Min Ray at ang kanyang kapatid at nagtungo sa isang mahalagang pulong. Ito ang unang pagpupulong ng pamilya ni Min Ray at ng pamilya ni Siju. Dahil ang lola ni Siju ang chairwoman, napakailang ng tagpo. Pinuna ng chairwoman ang estado ni Min Ray, kaya't pinayuhan niya itong bumalik sa pag-aaral. Kailangan raw magpakahusay ni Min Ray upang maging karapat-dapat kay Siju. Para kay Min Ray, napakabigat ng kasunduang ito. Pag alis nila, sinabi pa ni Min Ray kay Siju na nais ng chairwoman na maghiwalay sila noong nakaraang araw. Gusto rin sanang ipasok ni Siju si Min Ray sa mga dagdag na klase, ngunit sa huli, pinili na lamang niyang manahimik. Sa mga oras na yon, nakatanggap ng scholarship mula sa gobyerno si Ha-jung at nagbabalak ng mag-aral sa ibang bansa. Nilapitan ni Ha-jung si Kim Shin upang humingi ng kanyang opinyon. Nagpasya si Ha-jung na kung uunlad siya ng ganoon, hindi na niya mararamdaman ang pagiging mababa dahil sa kanyang kalagayan. Ngayon, nang mapadaan si Kim Shin sa mga nagpoprotesta, nagkataon niyang nakilala ang biktimang si Sang-ho. Nang marinig niya ang pagsusumamo at makita ang mga matang puno ng pag-asa ni Sang-ho, napaisip siyang muli. Kinagabihan, hawak-hawak niya ang script ng programa. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang alalahanin ang sinabi ng babae tungkol sa paghihirap na maaaring mangyari kung ibabalita niya ito. Sa sandaling iyon, may isang matandang lalaking lumapit mula sa kanyang likuran. Ang matandang iyon ay si Kim Shin mula sa hinaharap. Dahil dati na siyang nakaranas ng ganitong mga kabalbalang sitwasyon, tinanong niya ito tungkol sa hinaharap. Sinabi ng lalaki na noong pinili ni Kim Shin ang pananahimik, naging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Maging ministro pa raw siya. Subalit wala nang sinumang malapit sa kanya. Mawawala sa kanya ang asawa, mga anak, mga kaibigan, at lahat ng tao sa paligid niya. Nang tanungin niya tungkol kay Min Ray, tanging sagot ng lalaki ay nakasalalay iyon sa desisyon ni Kim Shin ngayon. Makalipas ang ilang sandali, naglaho na ang lalaki. Nagsimula na ang pagre-record, at kinailangan ng pumili ni Kim Shin sa pagitan ng katotohanan o ng kanyang karera. Sa napakahalagang sandali, pinili ni Kim Shin na ilabas ang katotohanan. Ang balita tungkol sa insidente sa Tiki Group ay mabilis na naipalabas sa buong bansa. Nang marinig ng babae ang balitang iyon, hindi siya makapaniwala at nagpanik. Sa kabutihang palad, dumating agad ang nurse. Pagkatapos ng palabas, mabilis na hinanap ni Cheon si Kim Shin na galit na galit. Ngunit kampante si Kim Shin na ginagawa lang niya ang nasa kontrata. Kinabukasan, dumating pa rin si Kim Shin sa kumpanya at iginalang siya ng mga empleyado. Ngunit kabaliktaran ang tugon ng kumpanya. Agad siyang tinanggal sa trabaho. Dahil gustong tulungan ni Min Ray si Kim Shin na labanan ang makapangyarihan, gumawa siya ng isang programa upang linawin ang ibinalita nito. Agad niyang ipinakita sa kanyang kapatid ang mga ginawa niya. Nais niyang maipalabas ito sa programang Pandora's Box. Ngunit matapos basahin ni Juyon, agad siyang tumanggi dahil napakadelikado nito. Maaari nitong sirain ang karera ng buong team ni Juyon. Gayunpaman, ipinunto ni Min Ray ang tungkulin ng isang reporter, at dito siya nakumbinsi ni Juyon. Pumunta si Min Ray sa iba pa upang ipaliwanag ang kanyang mungkahi. Bagamat nakataya ang kanilang karera at sweldo, pumayag din sa huli ang grupo na sumunod kay Min Ray. Ang tanging problema na lang ay ang pamunuan. Dinala ni Min Ray ang usapin kay Siju upang humingi ng pahintulot. Nang mabasa ni Siju ang script, naunawaan niyang nais tulungan ni Min Ray si Kim Shin. Ngunit para kay Min Ray, trabaho nila ang magsabi ng katotohanan. Bahagi lang ng layunin ang pagtulong kay Kim Shin. Marahil nais din ni Siju na baguhin ang kalakaran ng media sa bansa, kaya't pinayagan niyang i-produce ang programa. Kaagad itong naipalabas. Nang i-broadcast ang balita, ikinuwento ni Ha-jun mula sa air purifier ang mga pagkakamali ng Tiki Group. Pagkalabas ng balita, nagalit ang mga pinuno ng TV station. Sa pagtatapos ng programa, nabanggit din na si Kim Shin ay pinahirapan at diniskrimina. Agad na nakakuha ng atensyon ng publiko ang balitang iyon. Subalit labis na nag-alala si Kim Shin para kay Min Ray. Totoo nga, agad na ipinatawag ng chairwoman si Siju upang pagalitan ito. Ang Tiki Group ang sponsor ng TV station. Bakit daw pinayagan ni Siju na ilabas ang balitang makakasama sa TK? Ngunit para kay Siju, ginagawa lang niya ang tungkulin ng isang reporter. Dahil ramdam niyang napakalayo ng kanyang idealismo sa pananaw ng chairwoman, nagsumite siya ng kanyang pagbibitiw at umalis. Nang mawala ng trabaho si Siju, pumunta siya kay Ha-jung upang maglabas ng saloobin. Lubhang nagulat si Ha-jung na hindi si Min Ray ang hinanap ni Siju kundi siya. Tinanong niya kung may nararamdaman ba ito para sa kanya, ngunit sagot lang ni Siju ay hindi rin niya alam. Dahil sa pagyayabang ni Siju, ipinatawag si Min Ray ng chairwoman upang pagalitan. Nang marinig ni Min Ray ang tungkol sa pagbibitiw ni Siju, labis siyang nagulat. Ngunit pinili pa rin niyang manaig ang katarungan kaysa kapangyarihan.
Kaya't kinagabihan, inimbitahan ni Min Ray si Siju sa kanyang bahay para sa hapunan. Personal siyang nagluto ng masarap na pagkain. Nang matikman ni Siju ang handa ng babaeng mahal niya, nakalimutan niya ang lahat ng pait at hirap ng nakaraan. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagiging kasama niya sa mga nakalipas na araw. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang plano para sa hinaharap. Marahil kailangan pang matuto ni Siju dahil nais niyang mas mapabuti ang kanyang kasanayan sa komunikasyon. Nang marinig ni Min Ray ang kwento niya tungkol sa hinaharap, nagpasalamat din siya. Humingi rin ng tawad si Min Ray dahil sobrang umasa siya kay Siju noon. Mula ngayon, nais niyang gawin ang lahat sa sarili niyang kakayahan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang singsing sa kanya. Nangako siya na pagbalik niya mula sa Korea makalipas ang 1 taon, kung mayroon pa rin itong nararamdaman para sa kanya, siya na ang lalapit. Pagkatapos noon, niyakap ni Siju si Min Ray mula sa likuran. Naghiwalay silang dalawa bago pa man nagsimula ang kanilang kwento ng pag-ibig. Ngunit hindi iyon ang tanging pagsisisi ni Min Ray. Nang dumating siya sa ospital, aalis na sana siya upang magpaalam sa babae. Nabawi na ng babae ang kanyang alaala at kailangan na niyang bumalik sa hinaharap dahil may naghihintay sa kanya roon. Pagkatapos, sinamahan ni Min Ray at Juyon ang babae papunta sa time machine. Umiiyak si Min Ray at hindi niya kayang magpaalam. Kahit hindi sila isang tao, marami pa ring itinuro ang babae kay Min Ray. Mula ngayon, hindi na niya hahayaang mawala ang mga pagkakataon sa kasalukuyan dahil lamang sa takot sa hinaharap. Hindi dapat alam ng tao ang hinaharap at hindi rin tayo dapat mabuhay sa nakaraan. Pagkatapos, nagpaalam ang babae kina Min Ray at Juyon at tuluyan ng umalis. Ngayong araw, opisyal na ring umalis si Kim Shin sa Tiki Group. Dumating si Min Ray upang magpaalam sa kanya. Nagpasalamat si Kim Shin kay Min Ray para sa programang ginawa niya kamakailan. Humingi rin siya ng tawad dahil sa mga sakit na naidulot niya noon. Gusto ring humingi ng tawad ni Min Ray kay Kim Shin dahil pinangunahan siya ng mga pangyayari mula sa hinaharap. Dahil doon, nawala ang pagkakataon para sa kanilang kaligayahan. Nag-alok si Kim Shin kay Min Ray na magsimulang muli. Ngunit tumanggi siya dahil baon pa ito sa utang. Nangako siya na kapag nabayaran na niya ang lahat ng iyon, muli niyang iisipin ang kanilang relasyon. Matapos ang mga salitang iyon, nagpaalam sila sa isa't isa at nagpatuloy sa kani-kanyang landas. Lumipas ang panahon at dumating na naman ang bagong Kapaskuhan. Pagkatapos mag-aral sa ibang bansa, naging opisyal ng editor si Ha Jong. Si Min Ray naman ay isa ng kilalang screenwriter. Inimbitahan silang maging panauhin sa isang palabas sa TV. Pagkatapos ng recording, masayang nagbasyan at nagtawanan ang dalawang babae. Ngayon, may anak na si Juyon at naghahanda na silang salubungin ang kanilang pangalawang sanggol. Punang kaligayahan at saya ang kanilang pamilya. Si Kim Shin naman ay nakapagbukas na ng sarili niyang media company at nanalo sa kaso laban sa design group kaya't wala na siyang utang. Napakaliwanag ng kanyang kinabukasan. Ngayon din ang araw ng pagbabalik ni Siju sa bansa. Isa na siyang ganap na binata. Pumunta si Min Ray sa bookstore at nais niyang bumili ng aklat na pinamagatang The Future is a Choice. Sa parehong oras, naroon din si Kim Shin upang pumili ng aklat. Ngunit hindi nila sinasadyang nagkasalubong nang hindi man lang nagkakilala. Paglabas ni Min Ray sa pinto, nasalubong naman niya si Siju na papasok pa lang. Pareho rin nitong hinahanap ang parehong aklat. Tatlo silang dumating sa iisang lugar nang hindi nag-uusap o nagkasundo. Ngunit hindi pa rin sila nagtagpo. Nang makarating na si Min Ray sa pinto, bigla niyang naalala na may nakalimutan siya kaya bumalik siya sa loob. At nang huminto siya sa paglalakad, lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha na tila nakita niya ang taong kanyang minamahal. Ngunit sino kaya ang makakasalubong ni Min Ray? Lumipat ang eksena sa oras ng babae. Pagbalik niya sa realidad, nakita niya ang kahon ng mga alaala. Sa loob nito ay may mga litrato nila ng kanyang anak. Biglang nanginig ang mga kamay ng babae at may isang bisig na humawak dito. Sa huli, hindi ipinakita kung sino talaga ang lalaking minahal ni Min Ray dahil parehong sina Siju at Kim Shin ay nasa loob pa rin ng bookstore. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.